Ang dulo ng ballpen ay tumama sa kasunduan sa diborsyo, na nag-iwan ng huling bakas. Inihagis ko ang ballpen sa mesa. Ang malakas na tunog ng plastic, laban sa marmol na counter, ay umalingaw-ngaw sa buong coffee shop. Tapos na akong pumirma. Ang lalaki sa aking harapan, si Miguel Volkov, ang aking asawa sa loob ng 3 taon, ay hindi man lang tumingin sa akin. Nakatingin siya sa kanyang telepono at may kinakausap, at sa kanyang mga labi ay naroon ang ngiti na nakita ko sa loob ng 3 taon at nagdulot sa akin ng pagduduwal sa loob ng 3 taon. Sa katabing upuan ay nakaupo ang isang babae na nakasuot ng masikip na magenta na damit. Si Ksenia. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa hita ni Miguel at ang kanyang mga kuko ay pininturahan ng matingkad na pulang polish. Kinuha ni Miguel ang kasunduan, mabilis na tiningnan ang pirma at ngumiti ng mas malapad. Svetlana, wag mo akong sisihin sa kawalan ng puso. Sa loob ng 3 taon, hindi ka man lang nagkaanak at hindi dapat maputol ang lahi ng mga Volkov. Si Ksenia ay nasa 2 buwan na. Itinakip ni Ksenia ang kanyang bibig, tumawa ng mahina at yumakap kay Miguel. Mimi, huwag mong sabihin iyan tungkol sa kanya. Mahirap din para sa kanya. Ikinasal sa iyo 3 taon na ang nakakaraan, ngunit wala man lang siyang disenteng alahas. Kawawa naman. Kinuha ko ang tasa ng malamig na itim na kape sa aking harapan at dahan-dahang ininom. Ang malamig na likido ay dumikit sa aking lalamunan. Sumabog ang pait sa dulo ng aking dila, ngunit walang anumang kalamnan sa aking mukha ang kumibot. Halatang hindi nagustuhan ni Miguel ang aking reaksyon. Tinapik niya ang kasunduan gamit ang kanyang daliri, at ang kanyang tono ay nagkaroon ng pahiwatig ng mayabang na pagbibigay. Ang apartment ay aking ari-arian bago pa man kami ikasal. Ang kotse ay nakapangalan din sa akin. Ngunit bilang alaala na tayo ay dating mag-asawa, maaari mong kunin ang iyong mga damit at pampaganda. At ang deposit para sa iyong bagong, pangit na inupahang apartment ay maaari kong bayaran sa loob ng 3 buwan. Ibinaba ko ang tasa at tiningnan siya. Mababa. Ngumiti si Miguel nang may paghamak. Kinuha ang isang sobre mula sa kanyang panloob na bulsa ng jacket at inihagis ito sa aking harapan. Narito ang 100,000. Kunin mo, sapat na iyan sa simula. At tandaan, simula ngayon, ikaw Svetlana, ay wala nang anumang ugnayan sa akin. Si Miguel Volkov, huwag kang lumuhod sa akin na umiiyak sa huli. Inabot ni Ksenia ang kanyang kamay at inilapit ang sobre sa akin. Ang kanyang mahahabang kuko ay nag-iwan ng tahimik, kumakaluskos na tunog sa papel. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi sa kanyang nakakasuka, matamis na boses, kunin mo, Svetochka. Kung sakaling mahirapan ka at wala kang matirhan, pumunta ka sa aming kumpanya, magtrabaho bilang tagalinis. Magrerekomenda ako kay Mimi. Ipapasok ka namin sa pamamagitan ng koneksyon. Magiliw na kinurot ni Miguel ang pisngi ni Ksenia at tumawa. Ang bait mo naman. Hindi mo kailangang maging magalang sa mga ganitong tao. Isang probinsyana na hindi man lang nakatapos ng unibersidad. Kung hindi ko siya pinakasalan noon, matagal na siyang namatay sa gutom sa kalye. Ang kang 100,000 na ito ang sukdulan ng aking awa. Inabot ko ang aking kamay. Kinuha ang sobre at tinimbang ito sa aking palad. Magaan. Ang isang ngariangpong na ito ay hindi sapat upang takpan ang butas sa ngipin. Sa sandaling iyon, ang aking telepono na nakapatong sa ilalim ng mesa ay nag-vibrate. Nagliwanag ang screen. May dumating na mensahe. Nang ibaba ko ang aking tingin, ang aking mga mag-aaral ay mabilis na lumiit. Ito ay isang serye ng mga numero, napakahaba, na kinailangan kong bilangin ang mga simbolo upang maunawaan ang pagkakasunod-sunod. Ang mensahe ay nagmula sa isang numero na nakalista bilang abogado ng aking lolo. Ito ay mayroon lamang 2 maikling linya. Mahal na Svetlana, ang testamento ni Ginoong Ivan Nikolayevich Morozov ay formal na naging epektibo. Ayon sa teksto ng testamento, 100% ng mga share ng Morozov Group, 37 ari-arian, mga karapatan sa kita mula sa 12 patent, pati na rin ang Family Trust Fund, na may kabuuang halaga ng pagtatasa na humigit kumulang 1.2 bilyon, simula hating gabi ngayon, ay ganap na inilipat sa iyong pangalan. Ang mga kaukulang legal na dokumento ay ipinadala sa iyong email. Hinihiling namin na lumitaw ka ang 3 araw ng trabaho upang kumpletuhin ang panghuling kumpirmasyon ng 12 bilyon.
Ibinaba ko ang telepono at inilagay ito sa mesa. Napakaingat, na para bang natatakot na paalisin ang isang bagay. Hindi man lang napansin ni Miguel ang aking kalagayan. Tumayo siya, inayos ang kanyang kurbata, at tiningnan ako mula sa itaas. Sige, sapat na iyan, Svetlana. Simula ngayon, tapos na tayo. Lumayo ka na. Mimi! Hindi! Siya ang maglalakad sa kanyang pangit na landas, at tayo ang maglalakad sa ating malawak na kalsada. Pagtawa ni Ksenia na nakasabit sa kanyang braso na parang isang ahas na walang buto. Yumakap si Miguel sa kanyang baywang at sila ay naglakad patungo sa labasan ng coffee shop. Bago umalis, lumingon si Ksenia at tahimik na binigkas ang salitang loser. Itinulak nila ang salamin na pinto. Hindi pa man nagsasara ang mga pinto, ang boses ni Miguel ay umabot na sa akin mula sa labas. Baby, sinabi mo na may nakita kang bag na nagkakahalaga ng 2.5 milyon. Bumili tayo mamaya. Talaga, Mimi, ikaw ang pinakamahusay. At saan tayo magdi-dinner mamaya? Gusto ko sa mamahaling restaurant sa kabisera. Humina ang kanilang mga boses sa malayo. Nakaupo ako ng walang galaw. Ang mga ilang customer sa coffee shop ay pasulyap-sulyap sa akin. Ang kanilang mga tingin ay halo-halong awa at kuryosidad. Kinuha ko ang malamig na kape. Ininom ito ng isang lagok. At pagkatapos ay kinuha ang sobre na may 100,000. Itinupi ito sa dalawa at inilagay sa aking bag. Muling nag-vibrate ang telepono. Sa pagkakataong ito, isang mensahe na may larawan mula sa abogado. Binuksan ko ang mensahe. Isang opisina sa tuktok na palapag ng isang skyscraper, mga panoramic na bintana mula sa sahig hanggang kisame, at sa likod nila ang buong lungsod na parang nasa palad mo. Sa ilalim ng larawan ay may caption, Headquarters ng Morozov Group, 39th floor. Ang iyong opisina bilang pangulo ng kumpanya ay handa na. Tiningnan ko ang larawan na iyon sa loob ng eksaktong 30 segundo. Pagkatapos, tumayo ako, kinuha ang aking bag, at lumabas ng coffee shop. Ang araw ng Setyembre ay direktang tumama sa aking mukha, medyo nakasisilaw. Itinakip ko ang aking mga mata gamit ang aking kamay. Sa kabilang kalye, binubuksan ni Miguel ang pinto ng isang puting BMW para kay Ksenia. Kilala ko ang kotse na ito. Binili niya ito noong nakaraang taon sa halagang 5 milyon. Noon, gusto kong bumili ng washing machine sa halagang 25,000 at pinagalitan niya ako sa loob ng isang linggo, sinisisi ako na hindi ako marunong magtipid. Bago umupo sa upuan ng pasahero, nakita ako ni Ksenia sa kabilang kalsada. Lalo pang lumapad ang kanyang ngiti. Tinaas niya ang kanyang kamay, kumaway sa akin at malinaw na binigkas ang mga salita. Paalam, paalam, ex. Umalingaw-ngaw ang makina ng dayuhang kotse. Isang ulap ng puting usok ang lumabas mula sa tambutso. Ang kotse ay sumama sa daloy ng trapiko at nawala. Iniwas ko ang aking tingin. Binuksan ang mga contact sa aking telepono at hinanap ang numero ng abogado na si Smirnov. Isang beses lang tumunog ang ring at sinagot ang telepono. Ang boses sa kabilang dulo ay magalang at kalmado. Svetlana Ivanovna, nabasa mo na ba ang mga dokumento? Nabasa ko na. Ang aking boses ay ganap na kalmado. Anatoly Viktorovich, ano pa ang iniwan ng aking lolo? Iniwan ni Ginoong Morozov ang isang video recording para sa iyo. Nag-utos siya na ibigay ito sa iyo lamang sa araw ng pagtatapos ng proseso ng diborsyo. Bukod pa rito, huminto ang abogado. Ang huling utos ni Ivan Nikolaevich. Ang Morozov Group ay binubuo ng 12 subsidiary company. Ang pinakamakikinabang sa kanila ay ang Zvezda Media. Ang kumpanya kung saan kasalukuyang nagtatrabaho ang iyong dating asawa, si Ginoong Miguel Volkov. Pumuti ang aking mga daliri na humawak sa telepono. Ang Zvezda Media ay isang subsidiary ng Morozov? Oo, 100% pagmamayari. Sa madaling salita, Svetlana Ivanovna, simula hating gabi ngayon, ikaw ang boss ni Ginoong Miguel Volkov. Isang 3 segundong katahimikan ang bumalot sa hangin. Anatoly Viktorovich, gawin ang mga kinakailangang kaayusan. Tumingin ako at tumingin sa mga skyscraper na nakatayo sa malayo. Ang salamin na harapan ng pinakamataas sa kanila ay sumasalamin sa ginintuang sinag ng araw. Bukas sa 9:00 ng umaga, pupunta ako sa Zvezda Media bilang bagong CEO. Mabuti, Svetlana Ivanovna. Kailangan bang babalaan ng maaga ang pamunuan ng Zvezda Media? Hindi na kailangan. Binuksan ko ang pinto ng taxi, umupo sa likod na upuan, at sinabi ang address ng isang 5-star hotel. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha bukas ng umaga.
Ibinaba ko ang telepono. Sumandal sa upuan at ipinikit ang aking mga mata. 3 taon. Ikinasal ako kay Miguel sa edad na 19. Iniwan ang aking pag-aaral sa isang probinsyal na universidad at sinundan siya sa kakaibang lungsod na ito. Noon, isa lamang siyang maliit na clerk at kami ay umuupa ng 30 metro kwadradong lumang apartment. Naglaba ako, nagluto, at binili ko siya ng unang disenteng suit mula sa aking pinaghirapang pera. Nang una siyang magpalit ng trabaho, umupo ako at binasa ang kanyang resume ng isa-isang salita. Sinabi niya na nangangarap siyang magsimula ng sarili niyang negosyo. Walang pag-aalinlangan, ibinigay ko sa kanya ang lahat ng aking ipon, 800,000, at nawala lang iyon. Sa gabing iyon, nang malasing siya at sinaktan ako, nakaluhod ako, pinupunasan ng dugo mula sa aking basag na labi at sinasabi sa sarili ko na ito na ang huli. Ngunit hindi iyon ang huli. Sa loob ng 3 taon, tiniis ko ito ng 17 beses. 17 beses. Sapat na. Huminto ang taxi sa pasukan ng hotel. Nagmamadaling binuksan ng doorman ang pinto para sa akin. Ibinigay ko ang aking bank card, ang unlimited black card na ibinigay sa akin ng assistant ng abogado kahapon. Nang mabasa ng terminal ang chip, hindi napansin ang pagbabago sa tingin ng babae sa reception. Kinuha ko ang card, pumasok sa elevator at pinindot ang button para sa presidential suite sa tuktok na palapag. Isang pakiramdam ng kawalang timbang ang umakyat mula sa aking mga paa patungo sa aking dibdib. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin ng mga pinto ng elevator. Ang aking buhok ay nakatali ng pabaya, walang makeup sa aking mukha, isang luma na denim jacket. Ang aking buong kasuotan ay nagkakahalaga lamang ng 3,000. Hindi ako nababagay sa suite na ito na nagkakahalaga ng 100,000 bawat gabi. Bumukas ang mga pinto ng elevator. Pumasok ako sa silid, tinanggal ang aking sapatos, at naglakad ng walang sapin sa carpet patungo sa panoramic window. Ang lungsod sa gabi ay nakalatag sa aking paanan. Kumikinang ang mga ilaw na parang ginto na nakakalat. Kinuha ko ang aking telepono. Binuksan ang file na ipinadala ng abogado na naglalaman ng istruktura ng kumpanya at nag-scroll pababa. Sa seksyon ng middle management, nakita ko ang isang pamilyar na pangalan, Miguel Volkov, Deputy Head ng Marketing Department. Deputy, nag-scroll pa ako. Ang kanyang direktang superior, ang head ng department na si Boris Ivanov. Sa itaas ni Boris Ivanov ay ang Deputy General Director na si Viktor Petrovich. At ang panghuling punto ng linyang ito ng pagpapasakop ay 3 salita lamang. Opisina ng General Director. Isinara ko ang file at inihagis ang telepono sa kama. Ang mainit na tubig ay umuugong sa banyo. Kinabitan ng singaw ang malaking salamin. Naligo ako. Ang kumukulong tubig ay dumadaloy sa aking mga balikat na sinusunog ang aking balat hanggang sa pamumula. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ko na ang tubig ay hindi lamang naghuhugas ng dumi mula sa aking katawan, kundi iba pa. Ang pagod na lumalalim sa aking mga buto, ang kahihiyan na dumikit sa aking balat, at bawat bakas na iniwan ni Miguel sa aking katawan ay nahuhugas sa kanal. Pagkatapos maligo, yumakap ako sa aking bathrobe, umupo sa gilid ng kama at binuksan ang video file mula sa abogado. Nagliwanag ang screen. Sa video ay isang seryosong, klasikong opisina. Sa dingding ay nakasabit ang isang painting ng landscape ng Russia, at sa tabi nito ay isang antik na silya na gawa sa kahoy. Sa silya ay nakaupo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng seryosong wool suit. Ang kanyang kulay abong buhok ay perpektong inayos, at ang kanyang tingin ay matalim, parang 2 talim. Si Ivan Nikolayevich Morozov, ang nagtatag ng Morozov Group, sa mga lupon ng negosyo, tinawag siyang Morozov Bear. Nagsimula siya sa wala. Nagtatrabaho bilang kargador sa isang river port at sa loob ng 40 taon ay bumuo ng isang imperyo ng negosyo. Siya ang aking lolo, na hindi ko nakita sa loob ng 19 taon. Nagsalita ang matanda sa video. Ang boses ay matanda na, ngunit napakalakas. Svetochka, kapag nakita mo ang video na ito, patay na ako. Ang iyong walang kwentang ama ay nakipag-away sa akin dahil sa isang babae. Kinuha ka at ang iyong ina, at iniwan ang pamilya. Sa salita, itinakwil ko kayo, ngunit sa puso, hindi ko kayo nakalimutan. Sa lahat ng mga taon na ito, hinahanap kita. Huminto siya, umubo ng 2 beses at nagpatuloy. Hinahanap kita ng 19 taon, at nang makita kita,
kasal ka na sa alimango na iyon na si Volkov. Nag-utos ako na imbestigahan siya. Isang salita, dalawang salita, kumpletong wala, at siya ay ganap na hindi karapat-dapat sa aking apo. Huminga ako ng malalim. Svetochka, sigurado ka na nagtataka ka. Dahil nakita ka ng lolo, bakit hindi kanya agad dinala pa uwi? Sumandal ang matanda sa likod ng silya, at ang kanyang tingin, tila, ay tumagos sa akin sa screen, dahil ang apo ni Ivan Morozov ay hindi maaaring maging isang api na babae na nagtatago sa likod ng kanyang asawa. Kinailangan kong bigyan ka ng pagkakataon na magising sa iyong sarili. Ang apoy ay dapat na nagliyab sa loob mo. Ang apoy na sinindihan ng ibang kamay ay mamamatay sa unang bugso ng hangin, at ang magliliyab sa sarili ay magiging isang sunog sa kagubatan. Bigla siyang ngumiti. Sa kanyang mukha na puno ng malalalim na kulubot, may lumitaw na isang ngiti lamang sa buong video. Huwag mong sisihin ang lolo sa kanyang kalupitan. Bawat sakit na tiniis mo sa loob ng 3 taon na ito, nakita ko. Tandaan, sa diksyonaryo ng mga Morozov ay walang salitang tiisin. Tanging ang salitang ibalik. Kung may sumaksak sa iyo, kailangan mong ibalik ang utang. Kung may kumuha ng sa iyo, kailangan mong kunin ng doble. Ngayon nasa iyong mga kamay ang 1.2 bilyon. Humayo at gawin ang gusto mo. Kung mabubutas mo ang langit sa iyong ulo, sasaklawin ka ng pamilya Morozov. At sa wakas, ibibigay ko sa iyo ang isang simpleng katotohanan. Tingnan kung paano siya bumubuo ng isang mataas na kastilyo, at tingnan kung paano guguho ang kastilyong iyon. Nagtapos ang video. Nakaupo ako sa kama, hindi gumagalaw. Ang aircon ay naglalabas ng tahimik na huni. Sa labas ng bintana, sa malayo, umungol ang sirena ng ambulansya. Hinawakan ko ang aking pisngi. Naramdaman ng aking mga daliri ang basa. 19 taon. Hinahanap ako ng lolo ko ng 19 taon. Pinunasan ko ang aking mga luha. Tumayo at lumapit sa bintana. Ang aking mukha ay sumasalamin sa salamin. Sa aking mga tampok ay hindi napansin ang pagkakatulad sa matandang lalaki sa video. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, maingat kong tiningnan ang aking sarili. Ang linya ang kilay, ang bridge ng ilong, at ang jawline, sa lahat ng ito ay nakatago ang anino ng ibang tao. Muling tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko. Sa kabilang dulo, narinig ang boses ng isang batang lalaki na may pag-iingat na sinubukan niyang suriin ang sitwasyon. Hello, ito ba si Ginang Svetlana Morozova? Ako si Igor Sergeyevich. Ako ang HR Director ng Morozov Group. Ipinaalam sa akin ni Attorney Smirnov na balak mong bumisita sa Zvezda Media para sa isang inspeksyon bukas. Gusto kong kumpirmahin ang oras at ang iyong mga kagustuhan. Eksaktong 9:00. Ang aking boses ay ganap na walang emosyon. Nakatayo ako, nakasandal sa salamin. Hindi kailangan ng anumang paghahanda. Pagdating ko, agad kong pupulungin ang lahat sa conference room. Naiintindihan at isa pa. Svetlana Ivanovna, huminto si Igor Sergeyevich. May nakaplano na regular na interview sa Zvezda Media sa susunod na Lunes. May isang pangalan sa listahan ng mga aplikante. Sa tingin ko, magiging interesante ito sa iyo. Isang Ksenia, 27 taong gulang, para sa posisyon ng Brand Development Specialist. Inirekomenda ni Miguel Volkov, Deputy Head ng Marketing Department. Dahan-dahan kong nilagyan ng bilog ang salamin. Isagawa ang interview ayon sa plano. Huwag babalaan ng sino man tungkol sa aking pagkatao. Mag-iwan ng pwesto para sa akin sa interview. Naiintindihan. Svetlana Ivanovna. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang lungsod na nakalatag sa labas ng bintana. Sa malayo, kumikinang ang isang signboard sa harapan ng isang gusali. Zvezda Media. We make every star shine. Bukas, ako mismo ang magpapasya kung anong liwanag ang ilalabas ng partikular na bituin na ito. Ang mga ilaw ng lungsod ay nag-isa-isang sindi. Isinara ko ang mga kurtina, humiga sa malaking kama, at ipinikit ang aking mga mata. Ang huli kong naalala ay ang tiwala. Mayabang nangiti sa mukha ni Miguel nang ihagis niya sa akin ang kasunduan sa diborsyo. Bukas, buburahin ko ang ngiti na iyon sa kanyang mukha. Unti-unti. Kinaumagahan, sa 8:40, huminto ang isang itim na government orusenat sa harap ng pasukan ng gusali ng Zvezda Media. Lumabas ang driver, lumibot sa kotse, at binuksan ang pinto para sa akin. Nang tumapak ako sa semento, ang guwardiya sa pasukan ay natulala.
Siya ay nagtrabaho sa posisyon na iyon sa loob ng 3 taon. Nakakita ng libu-libong tao, mula sa mga aplikante hanggang sa mga courier, ngunit hindi pa siya nakakita ng sinuman na bumaba mula sa mga sasakyang ganoon kalaking klase para sa kanilang opisina. Nakasuot ako ng emerald green satin suit na may matigas na linya ng baywang. Ang 7 sentimetro na takong ay malakas na tumunog sa marmol na sahig, na nagiiwan ng eko ng kumpiyansa. Ibinaba ko ang aking buhok sa aking mga balikat, at sa aking mga tainga ay kumikinang ang mga perlas na hikaw. Kagabi, dinala sila ni Attorney Smirnov na sinasabing bahagi sila ng koleksyon ng mga alahas na espesyal na iningatan ng aking lolo para sa akin. Ang babae sa reception ay naglalatag ng mga pass form. Nang marinig ang mga yabag, tiningnan niya ako at natulala. Pasensya na, kanino kayo pupunta? Huwag babalaan ng sinuman. Tinanggal ko ang aking dark glasses at tiningnan ang kanyang name tag, 9 o'clock. Nasaan ang conference room? Sa 11 na palapag. Pero kayo. Halatang nasapawan siya ng aking aura at nagsimulang magsalita ng utal-utal. Hindi ko siya sinagot at naglakad patungo sa mga elevator. Sumunod sa akin ang driver, o sa halip, ang aking personal na assistant, si Anton. Siya ay mahigit 30, nakadamit ng maayos, may hawak na itim na leather briefcase. Naglakad siya ng tuwid na may layong isang braso sa likod ko. Habang naghihintay kami ng elevator, may isang grupo ng mga empleyado ng Zvezda Media na nakatayo malapit. Narating ng mga salita ng kanilang pag-uusap ang aking mga tainga. Narinig mo? Si Miguel Volkov, ang deputy head ng marketing, ay makakakuha ng promotion ngayon. Talaga? Sino? Si Boris Ivanov, ang head ng department, ay inilipat sa isang branch office noong nakaraang linggo. Ang posisyon ay bakante. Sinasabi ng lahat na ang upuan na iyon ay sigurado kay Miguel. Siya ang paborito ng deputy director na si Viktor Petrovich. At ang kanyang kasintahan, si Ksenia, ay tila magi-interview din sa amin. Family business, walang iba. Bumukas ang mga pinto ng elevator, mayroon ng ilang tao sa loob, at ang mukha ng taong nakatayo sa gitna ay makikilala ko kahit nakapikit ang aking mga mata. Miguel Volkov. Nakasuot siya ng parehong gray suit mula sa Armani. Ang kanyang buhok ay mahigpit na nakakabit ng gel. May hawak siyang tasa ng kape mula sa isang mamahaling coffee shop at lumingon, nakikipag-usap sa kanyang katabi. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang matangkad, payat na lalaki na may gintong salamin. Ang kanyang name tag ay naglalaman ng Deputy General Director, Viktor Petrovich. Si Miguel ay biglang tumingin sa mga pinto ng elevator. Ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan. Sa 10 bahagi ng 1 segundo, ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit sa mga tuldok, mula sa pagkalito sa sandali ng pagkilala, hanggang sa pagkabigla nang makita ang aking emerald green satin suit. At nang bumagsak ang kanyang tingin sa mga perlas na hikaw sa aking mga tainga, sa lalim ng kanyang mga mata ay kumikislap ang isang hindi makontrol na takot. Binuksan niya ang kanyang bibig, ngunit walang sinabi. Humakbang ako sa elevator. Pumasok si Anton sa likod ko at pinindot ang button para sa 16 na palapag. Dahan-dahang nagsara ang mga pinto. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa cabin na sinisira lamang ng tunog ng bentilasyon. Svetlana, sa wakas ay bulong ni Miguel. Ang kanyang boses ay may pahiwatig ng peking paghamak. Ano ang ginagawa mo dito? Hindi ko siya tiningnan. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Lumunok at naglabas ng isang mapanukso na ngiti. Sinasadya na lakasan ang kanyang boses upang marinig ng buong elevator. Svetochka, nawala ang iyong isip dahil sa stress. Saan mo nakuha ang mga damit na iyon? O nagpunta ka ba dito upang magtrabaho bilang tagalinis? Sandali, wala kang ang diploma. Paano ka pinapasok? Inayos ni Viktor Petrovich na nakatayo sa tabi ang kanyang salamin at tiningnan ako sa loob ng 2 segundo. Tila naramdaman niya na may mali, ngunit nanatiling tahimik. Hindi tumigil si Miguel. Kung pumunta ka dito upang lumuhod sa akin, payo ko sa'yo na umikot at umalis ngayon. Kahapon, malinaw na nakasulat sa mga papeles. Tapos na tayo. Sa susunod na linggo, ikakasal kami ni Ksenia. Mas mabuti ka na. Huminto ang elevator sa 12 palapag. Bumukas ang mga pinto at pumasok ang 2 empleyada. Napansin ang tensyon sa cabin.
Mataktika silang sumiksik sa sulok at nanahimik. Ikalabing-anim na palapag. Bumukas ang mga pinto at lumabas ako. Sumunod si Miguel, ang kanyang opisina ay naroon din. Sa pasilyo ay mayroon ng maraming tao. Karamihan ay may hawak na mga notepad. Malinaw, lahat ay nakatanggap ng abiso tungkol sa emergency meeting at nagtipon sa conference room ng pangkatan. Dumiretso ako sa dulo ng pasilyo. Ang pinto sa hall. Mayroon ng mga 20 tao sa loob. Mga head ng department, deputies, mga pangunahing empleyado. Nang marinig ang tunog ng mga takong, sabay-sabay silang lumingon sa mga pinto at sabay-sabay na natulala. Hindi nila ako kilala, ngunit kilalang kilala nila si Miguel, na sa sandaling iyon ay nakatayo sa likod ko na may mukha na parabang nilunok niya ang isang buhay na palaka. Pumasok ako sa hall at dumiretso sa silya ng tagapangulo. Ito ang tanging silya na may mataas na leather na likod. Karaniwan, dito umuupo ang General Director ng Zvezda Media. Ngayon, siya ay nasa business trip. Ang silya ay bakante. Inilagay ko ang aking kamay sa likod ng silya. Dahan-dahang inurong ito at umupo. Sa hall, sa loob ng 3 segundo, ay isang nakakamatay na katahimikan. Si Viktor Petrovich, ang lalaki na may gintong salamin, ay sumimangot at tinapik ang mesa gamit ang kanyang mga buko. Miss, hindi ito ang iyong pwesto. Kung may kailangan ka, mag-register ka muna sa reception. Kung para sa interview, pumunta ka sa HR department sa ika-13 palapag. Hindi ko siya pinansin at tiningnan si Anton. Binuksan ni Anton ang kanyang briefcase, kinuha ang 2 folder at inilagay ang mga ito sa mesa. Una, isang sertipiko ng 100% pagmamay-ari ng mga share ng Zvezda Media Group ng Morozov Group na may maliwanag na pulang selyo. Pangalawa, mga dokumento ng paglilipat ng mga karapatan sa pagmamay-ari. Nakasulat sa mga ito, sa itim at puti, ang aking pangalan at ang aking 100% na bahagi ng pagmamay-ari. Ayon sa desisyon ng lupon ng mga direktor ng Morozov Group kahapon, ang boses ni Anton ay nagtunog ng dahan-dahan. Na may kalinawan ng isang news anchor, si Ginang Svetlana Morozova ay opisyal na humahawak sa posisyon ng bagong General Director ng Zvezda Media. Ang desisyon ay magkakabisa simula ngayon. Narito ang mga kaukulang dokumento. Mangyaring basahin. Kinuha ni Viktor Petrovich ang mga dokumento. Muntik nang mahulog ang kanyang salamin sa kanyang ilong. Ang kanyang leeg, na parang kinakalawang na bearing, ay umikot ng pasulpot-sulpot sa aking direksyon. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Svetlana Morozova, ang parehong Morozov, Ivan Nikolaevich. Oo, ang aking boses ay tahimik, na parang isang talim na dumadulas sa papel. Ang parehong Morozov, sumabog ang conference room. Ang mga bulungan, matalim na paghinga, at ang tunog ng mga upuan na inaalis ay nagsama-sama sa isang nag-iisang ingay. Ang lahat ng mga tingin, tulad ng 12 ng mga palaso, ay sabay-sabay na tumama sa nakatayo sa mga pinto na si Miguel Volkov. 3 taon kong tiningnan ang mukha ni Miguel, ngunit hindi ko pa siya nakita ng ganito. Una, mula sa karaniwan na dilaw-dilaw, naging maputlang patay ang kanyang mukha, at pagkatapos ay nagkaroon ng kulay abu-berdeng kulay. Nahulog ang karton na tasa mula sa kanyang mga kamay at tumama ng malakas sa sahig. Tumalsik ang kape sa kanyang pantalon, ngunit hindi siya gumalaw. Miguel? Lumingon sa kanya si Viktor Petrovich. Bumagsak ang kanyang boses. Akala ko hindi siya nakapag-aral na probinsyana. Ang lalamunan ni Miguel ay gumalaw pataas at pababa. Matagal na nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit wala siyang masabi. Umupo ka, sabi ko. Nakatingin sa kanya. Instinctively siyang umatras at bumagsak sa pinakamalapit na upuan. Ang kanyang mga galaw ay kasing tigas ng isang baluktot na bakal. Tiningnan ko ang 20 tao na naroroon. Iba't iba ang kanilang mga ekspresyon ng mukha. Pagkabigla, takot, pagmamalaki. May nagtatago ng telepono sa ilalim ng mesa. Nagmamadaling nagtatype ng mensahe. Naghintay ako hanggang sa humina ang bulungan sa hall at nagsalita. Ako si Svetlana Morozova. Simula ngayon, ang huling karapatan sa pagpirma sa lahat ng usapin ng Zvezda Media ay sa akin. Hindi ako mabilis magsalita, ngunit bawat salita ay tumatama sa hangin na parang pako. May isang ugali ako. Bago ako magsimulang magtrabaho, tinitingnan ko ang mga libro ng accounting. Inabot ko ang aking kamay. Ibinigay ni Anton sa akin ang isang folder.
ang financial report ng Zvezda Media para sa nakaraang quarter. Nabasa ko na ito. Binuksan ko ang dokumento, tiningnan ang mga numero at bahagyang ngumiti. Ang marketing budget para sa ikatlong quarter ay lumampas ng 47%. Ang pirma ng taong nag-aproba ng labis na gastos ay si Miguel Volkov. Biglang tiningnan ni Miguel ako. Ang proyektong ito ay pinagkasunduan kay Victor Petrovich. Pinagkasunduan ni Victor Petrovich ang budget flexibility sa loob ng 20% putol ko. At saan napunta ang natitirang 27%? Sa mga restaurant para sa mga kliyente, sa pagpapataas ng trapiko, o sa pagtakip ng mga butas sa iyong personal na bank account? Bumukas at nagsara ang kanyang bibig, tulad ng isang isda na inihagis sa dalampasigan. Bukas, darating ang auditing team. Isinara ko ang folder at inilayo ito. Ang lahat ng accounting sa lahat ng departamento sa loob ng huling 3 taon ay susuriin muli. Kung may makitang mga paglabag, kailangang ibalik ang pera. Kung sino ang kailangang panagutin, pananagutin namin. Kung sino ang kailangang ipasa sa pulisya, ipapasa namin. Hindi tatakpan ng Zvezda Media ang sinuman. Ang conference room ay naging tahimik na para bang maririnig ang pagbagsak ng karayom. Takot ang lahat na huminga ng malakas. Lumingon ako sa Deputy General Director. Victor Petrovich, nabanggit mo kamakailan na dapat akong pumunta para sa interview sa ika-13 palapag. Ang mga butil ng pawis ay dumaloy sa noo ni Victor Petrovich at nakabitin sa mga pad ng kanyang gintong salamin. Svetlana Ivanovna, pasensya na. Ito ay dahil sa aking kawalan ng pag-iisip. Hindi ko talaga alam kung sino ka. Ayos lang. Sinabi ko ito ng ganap na kalmado. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob. Nakahinga ng maluwag si Victor Petrovich. Bumaba ang kanyang mga balikat ng ilang sentimetro, ngunit tandaan ko ng maayos ang mga tao. Patuloy ko. Victor Petrovich, nagtrabaho ka sa kumpanya sa loob ng 7 taon. Ang unang 5 taon ay mahusay ang mga tagapagpahiwatig. Ngunit sa huling 2 taon, ang Departamento ng Marketing at ang Departamento ng Benta na pinamamahalaan mo ay nawalan ng 3 pangunahing kliyente. Ang taunang kita ay patuloy na bumababa. Sa iyong palagay, ano ang dahilan? Binuksan ni Victor Petrovich ang kanyang bibig. Ngunit sa huli ay ibinaba ang kanyang ulo. Ito ang problema ng aming kakayahan, Svetlana Ivanovna. Maaaring mapabuti ang kakayahan. Sumandal ako sa upuan at inilagay ang aking mga daliri sa mga armrest. Ngunit kung ang mga mapagkukunan ay ginugugol sa maling tao, hindi na ito usapin ng kakayahan, ito ay usapin ng sentido komon. Habang sinasabi ang mga salitang ito, hindi ko sinasadya na tumingin sa direksyon ni Miguel. Nakaupo si Miguel. Nakakapit ang kanyang namumutlang mga daliri sa kanyang pantalon sa kanyang mga tuhod. Nanginginig ang kanyang mga labi, at isang ugat sa kanyang sentido ang pumipintig ng mabilis. Sa sandaling ito, sa mga pinto ng hall, ay narinig ang isang matamis na boses. Mimi, dumating ako. Ang interview ay magaganap sa. Si Ksenia ay pumasok sa opisina na nakasuot ng matataas na takong. Ngunit sa gitna ng kanyang sinasabi ay natulala siya, na para bang may nagpindot ng pause button. Nakita niya ako. Nakaupo sa dulo ng mesa, nakasuot ng esmeralda na suit, napapalibutan ng 20 top manager na nakatingin sa akin ng may paggalang. Ang kasuotan ni Ksenia ngayon ay mailalarawan sa 2 salita. Sobrang pinaghandaan. Isang maliwanag na kulay rosas. Masikip na damit na may malalim na cleavage. May hawak na halatang peking Chanel. Ang layer ng makeup sa kanyang mukha ay parang plaster. Sa likod niya ay may 2 pang babae na dumating para sa interview. Sila ay takot na nakatayo sa mga pinto. Halatang nagulat sa kapaligiran sa hall. Svetlana, lumaki ang mga mata ni Ksenia na para bang nakakita siya ng multo. Ano ang ginagawa mo diyan? Nabaliw ka na ba? Guwardiya? Guwardiya? Ginang, dahan-dahan, sa malamig at formal na tono, sinabi ni Anton. Pansinin ang iyong mga salita. Sa iyong harapan ay ang bagong General Director ng Zvezda Media, Ginang Svetlana Morozova. Ang packing bag ay nahulog mula sa mga kamay ni Ksenia sa sahig. Bumuka ang zipper, at ang lipstick, compact powder, telepono, at tissue ay gumulong sa carpet. Hindi pinansin ito, siya ay natumba. Napilayan ang kanyang paa sa takong at kumapit sa doorframe upang hindi matumba. General Director, ang kanyang boses ay naging tili. Imposible! Isa lang siyang mahirap na probinsyana na walang ama't ina. Ni hindi siya nakatapos ng unibersidad. Paano siya magiging General Director?
Sinuri ko ang kanyang nakaraan. Isa lang siyang sirang bagay na itinapon ni Miguel. Sabay-sabay na nag-inhale ang 20 tao sa silid. Hindi ako tumayo at hindi ko nilakasan ang boses ko. Kinuha ko ang ballpen, pinaglaruan ito sa aking mga daliri at tiningnan si Xenia. Miss, lahat ng sinabi mo ay nai-record ko lang. Tumango ako sa telepono na nakapatong sa gilid ng mesa. Libel, insulto, pampublikong paninira sa dignidad ng isang legal na entity. Sa tingin mo, gaano katagal sa isolation cell ang 3 artikulong ito kung pagsasamahin? Ang mukha ni Xenia ay naging kulay rosas muna, tulad ng kanyang damit, at pagkatapos ay mabilis na namutla. Bukod pa rito, nabanggit mo na nagpunta ka para sa isang interview. Kinuha ko ang resume mula kay Anton, ang resume ni Xenia na nakaprint na may matingkad na disenyo. Sa seksyon ng karanasan sa trabaho, 2 kumpanya lamang ang nakalista. Sa pareho, hindi ka nagtagal ng 6 na buwan. Brand Development Specialist ang posisyon, tama? Ang mga kinakailangan ng aming kumpanya ay undergraduate degree at hindi bababa sa 3 taon ng relevant experience. Alin sa mga pamantayan na ito ang natugunan mo? Ako. Inirekomenda ako ni Mimi. Ang boses ni Xenia ay nanginginig. Sabi niya, ang puwestong ito ay para sa akin. Mimi, dahan-dahan kong binigkas ang salita at lumingon sa aking dating asawa. Deputy Head of Department Volkov, ikaw ba lang ang nagpapasya sa proseso ng pagkuha sa kumpanya? Tumayo si Miguel mula sa upuan, gumagalaw tulad ng isang kahoy na papet. Ang kanyang tingin ay bumalik-balik sa pagitan ni Xenia at sa akin. Ilang beses na nanginginig ang kanyang mga labi bago niya napilitang sabihin, Svetlana Ivanovna. Hindi lang naiintindihan ni Xenia kung paano gumagana ang lahat dito. Huwag mo siyang husgahan ng mahigpit. Ngumiti ako. Ang tawa ay biglang naging malakas sa katahimikan ng silid. 27 taong gulang na siya at gusto mong sabihin na hindi siya naiintindihan. Volkov, ilang taon ka nang nagtatrabaho sa corporate environment. Ikaw ba mismo ang nag-imbento ng lohikang ito o ganoon ang itinuro sa iyo ng iyong ina? May isang tao sa silid ang hindi nakatiis at naglabas ng mahina na tawa na agad niyang tinakpan ang kanyang bibig, gamit ang kanyang kamay. Namula ang mukha ni Miguel. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Nanginginig ang kanyang mga balikat, ngunit wala siyang masabi. Alam niyang wala siyang alas sa kanyang mga kamay. Tuluyang nataranta si Xenia. Lumuhod siya at nagmamadaling kinuha ang mga nakakalat na gamit. Isang peking pilikmata ang natanggal. Nag-crack ang foundation sa gilid ng kanyang ilong. Nakabangon siya nang nahihirapan. Naputol ang takong ng isa sa kanyang sapatos. Pabalik-balik siyang umuungol papunta sa pinto, bumubulong sa kanyang sarili. Imposible. Hindi ito maaaring mangyari. Mimi, sabihin mo sa akin na panaginip lang ito. Tiningnan siya ni Miguel. Pagkatapos ay ako. May lumabas sa kanyang tingin na parang pagmamakaawa. Ang kanyang boses ay naging tahimik at garalgal, na hindi katulad ng mayabang na tono na ginamit niya sa akin sa coffee shop kahapon. Svetlana, maaari ba tayong mag-usap ng pribado? 5 minuto lang. Tiningnan ko siya. Ang taong minsan ay itinuro ang kanyang daliri sa akin. Tinawag akong walang kwenta. Ang dating asawa na nagpahiya sa akin kahapon, sa halagang 100,000, ang Miguel na ito na ngayon ay nakatayo sa gitna ng meeting room, pinagpapawisan ng malamig. Nanginginig ang kanyang mga tuhod sa ilalim ng kanyang pantalon, ng pribado. Sumandal ako sa upuan. Sumuporta sa aking baba sa aking kamay. Sa tingin mo ba ay umabot ka na sa antas na iyon? Deputy Head of Department? Isang mahinang tunog ang lumabas mula sa kanyang lalamunan na para bang may nasira sa loob. Tumayo ako, kinuha ang budget report na may pirma niya mula sa mesa at lumapit sa kanya. Isang manipis na piraso ng papel lang ang pagitan namin. Kahapon sinabi mo na simula ngayon, wala na tayong anumang ugnayan sa isa't isa. Tinaas ko ang dokumento sa antas ng kanyang mga mata. Tama ka. Wala na talaga, dahil mula sa sandaling ito, ikinampay ko ang report sa kanyang dibdib. Hindi niya ito nahuli, at ang mga papel ay kumalat sa sahig ng may kaluskos. Ang aking pera ay ang pera ng pamilya Morozov. Ang aking kapangyarihan ay ang kapangyarihan ng Morozov Group. At ikaw, Miguel Volkov, ay isa lamang sa aking mga nasasakupan. Naiintindihan mo ba? Nasasakupan. Ang iyong sweldo, ang iyong mga bonus,
ang karapatang umupo sa iyong sariling opisina. Ang lahat ng ito ay nakasalalay sa isang ideya ko. Tumalikod ako, bumalik sa silya ng tagapangulo, ngunit hindi umupo. Nakasandal ang aking mga kamay sa gilid ng mesa. Bahagya akong yumuko at tiningnan ang lahat ng naroroon. Mga Ginoo, ang huli kong sasabihin. Simula ngayon, magbabago ang mga patakaran sa Zvezda Media. Ang mga taong sanay na umasa sa koneksyon, panunulot, o panloloko. Huminto ang tingin ko ng isang segundo kay Miguel at Victor Petrovich. Isipin ninyo kung ano talaga ang halaga ninyo. Kung hindi ninyo naiintindihan, ang pinto sa ibaba ay bukas. Kung naiintindihan ninyo, manatili at patunayan ang inyong halaga sa pamamagitan ng mga resulta. Tapos na ang pulong. Kinuha ko ang aking salaming pang-araw mula sa mesa, isinuot ito at lumabas. Habang dumadaan ako sa tabi ni Ksenia, na nakasiksik sa mga pinto, napansin ko kung paano nanginginig ang kanyang mga labi. Sinubukan niyang magsalita, ngunit isang mahinang tunog lamang ang lumabas. Ni hindi ko binagalan ang aking lakad. Sumunod sa akin si Anton at mahinang sinabi, Svetlana Ivanovna, ang underground parking ay nasa ikalawang basement. Mag-report tungkol sa schedule ng mga auditor bukas sa kotse, sabi ko. Dahan-dahang nagsara ang mga pinto ng elevator sa aking harapan, na nagpuputol ng nakakamatay na katahimikan ng conference room. Sa huling segundo, nakita ko si Miguel Volkov na nakaupo sa kanyang mga takong, kinokolekta ang mga nakakalat na pahina ng budget, at si Ksenia na nakasuot ng sirang takong ay nakasiksik sa doorframe. Walang lumapit upang tulungan siya. Pagkababa mula sa ika-16 na palapag, hindi ako agad umalis ng gusali. Dinala ako ni Anton sa mga palapag mula sa General Hall ng Marketing Department hanggang sa mga mesa ng Finance Department at pagkatapos ay sa ika-17 palapag kung saan nakaupo ang mga top executive. Saan man ako dumaan, ang mga tao na kanina ay nakatutok sa kanilang mga telepono at nagchichismisan ay agad na tumayo ng tuwid at nagsimulang mabilis na tumunog ang mga keyboard. Sa sulok ng Marketing Department ay may isang maliit na opisina na may nakasulat na Deputy Head of Department. Huminto ako, itinulak ang pinto at pumasok. Magulo ang mesa, may mga tambak na papel, calling cards, at wrapper ng candy. Sa tabi ng monitor ay may larawan ni Miguel at Ksenia na magkayakap sa dalampasigan. Sa sulok ng mesa ay nakatayo ang isang tropeo, Best Manager of the First Half of the Year, Zvezda Media. Kinuha ko ang tropeo at tinimbang sa aking kamay. Anton, ano ang pamantayan para sa pagkuha ng parangal na ito? Ayon sa panloob na patakaran, ang nagwagi ay dapat na makamit ang quarterly sales plan ng kanyang departamento nang hindi bababa sa 90%. Tinignan ni Anton ang mga dokumento sa tablet. Gayunpaman, ang aktwal na pagpapatupad ng plano ng marketing department noong nakaraang quarter andalian. Ina, ang Zvezda Media. Binaliktad ko ang tropeo. Sa base nito ay may nakaukit. Best Manager ng second quarter ng 2025, Volkov Miguel, na may 62% na pagpapatupad ng target. Sino ang namuno sa awarding committee? Si Deputy General Director Victor Petrovich mismo ang nag-aproba. Ibinato ko ang tropeo sa basurahan sa ilalim ng mesa. May narinig na mahina na kalampag. Kanselahin ang award. Ipaalam sa HR department. Tanggihan ang aplikasyon para sa promotion ni Volkov. Mabilis na isinulat ni Anton sa kanyang notepad. Naiintindihan. At paano ang interview ni Ksenia? Gawin ito ayon sa schedule. Lumabas ako ng opisina at tiningnan ang aking relo. Sabihin lang sa HR na ilipat ang interview mula sa ika-13 palapag patungo sa saradong VIP meeting room sa ika-17 palapag. Hindi nagbabago ang oras. Lunes, 10 ng umaga. Ang sulok ng mata ni Anton ay halos hindi napansin na kumibot. Tumango siya. Naiintindihan. Svetlana Ivanovna, VIP meeting room. Sa silid na ito, isa sa mga dingding ay ganap na salamin at direktang nakaharap sa pasilyo para sa top management. Makikita ng lahat ng dumadaan kung sino ang nasa loob at makikita ng mga nasa loob ang lahat ng dumadaan. Ang pag-schedule ng interview ni Ksenia doon ay higit pa sa isang malinaw na pahiwatig. Nang lumabas ako ng departamento ng marketing, habang dumadaan sa liko malapit sa water cooler, narinig ko ang mahina na bulong. Talaga? Ang bagong direktor, ang dating asawa ni Miguel. Sigurado na.
Si Lida mula sa Finance Department ay nakatira sa kanya sa parehong residential complex. Sabi niya, 3 taon siyang kasal. Ang pangalan ng asawa niya ay Sveta. Nagdiborsyo sila kahapon. Kaya nawala ang kanyang promotion. Anong promotion? Nakita ko mismo kung paano siya siniraan ng direktor. Nakaluhod siya. Kinokolekta ang mga papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dapat lang sa kanya. Palagi siyang nagpapanggap na sentro ng mundo na sinasakop si Viktor Petrovich. Noong nakaraang beses dahil sa isang resibo, sinigawan niya ako sa harap ng buong departamento sa loob ng 20 minuto. Hindi ko binagala ng aking hakbang at nagtungo sa mga elevator. Pinindot ni Anton ang button para sa ikalawang basement. Bumaba ang elevator. Svetlana Ivanovna, kinumpirma ng mga auditor ang oras. Bukas sa 8:30 a.m. Sila ay nasa Zvezda Media. Ang tinantiang panahon ng pag-audit ay 7 araw. 7 araw ay masyadong mahaba. Sumandal ako sa dingding ng elevator. Hayaan silang magbigay ng mga resulta sa loob ng 3 araw. Babayaran ko ang overtime ng doble. Naiintindihan ko. At isa pa. Sa panahon ng pulong, may 3 mensahe na dumating sa iyong telepono. Isa mula kay Attorney Smirnov. Handa na ang mga dokumento para sa trust fund, naghihintay ng iyong pirma. Ang 2 iba pa ay mula sa mga CEO ng 2 iba pang subsidiary company ng Morozov Group na humihingi ng pulong. Dumating ang elevator sa parking lot. Ang hangin dito ay may amoy goma at gasolina. Malabo ang ilaw. Ang aking Aurus ay nakaparada sa personal na parking space ng General Director at sa katabing space ay nakaparada ang puting BMW, ang kotse ni Miguel. Huminto ako at tiningnan ang sasakyang ito. 3 taon na ang nakakaraan. Ang unang kotse ni Miguel ay isang segunda manong Lada, marahil sa halagang 20,000. Masaya siya na parabang nanalo sa loto. Alas, 2 ng umaga, pinabangon niya ako mula sa kama at dinala kami sa MKAOD. Sa Lada na iyon, kami ay nagmamaneho sa loob ng 2.5 taon, hanggang sa pinalitan niya ito ng isang dayuhang kotse noong nakaraang taon. Sa araw ng pagbili, inanyayahan niya ang maraming kaibigan upang ipagdiwang ang kotse sa bar. At ako, umuupo ng mag-isa sa bahay, ay inaayos ang tumutulo na gripo gamit ang isang screwdriver. Anton, iniwas ko ang aking tingin. Ano ang schedule para sa ikalawang kalahati ng araw? Sa 2:00 p.m., video conference sa opisina ng chairman tungkol sa mga detalye ng trust fund. Sa 4:30 p.m., dadalhin ang mga dokumento mula sa punong tanggapan ng Morozov Group. Kailangan ng iyong personal na pirma. Para sa gabi, malaya ka. Binuksan ko ang pinto at umupo sa loob. Pupunta ako sa lumang inupahang apartment. Lumabas ang kotse mula sa underground parking at muling naliwanagan ng araw ang loob. Tiningnan ko ang mga tanawin na dumadaan sa bintana. Ang rutang ito ay kabisado ko. 3 taon, araw-araw, nag-commute ako ng 1 oras sa bus mula sa aking inupahang apartment papunta sa palengke at pabalik. Bawat kiosk sa kalsada ay nauugnay sa mga taon ng buhay na ito. Doon sa bakery, doon ako bumibili ng 11:50 na pie tuwing umaga. Doon sa fruit stand, pagkatapos ng alas 9 ng gabi, nagbebenta sila ng mga bahagyang bulok na natira na may diskwento at ang may-ari ng dry cleaner na iyon ay palaging sinisingil ako ng 100 na higit pa dahil ang mga kamiseta ni Miguel ay nangangailangan ng pinakamahal na conditioner. Nag-vibrate ang telepono. Mensahe mula kay Anton. Svetlana Ivanovna, hiniling ang personal na record ni Volkov. Ang kanyang suweldo noong nakaraang buwan, kasama ang basic rate at mga bonus, ay umabot sa 160,000. 160,000! Kahapon, sinubukan niya akong ipahiya sa paghagis ng 100,000. Ibig sabihin, halos buong buwan niyang sweldo iyon. Nang kinuha niya ang sobre na iyon, malamang na dumudugo ang kanyang puso. Huminto ang kotse sa isang lumang apartment building na itinayo noong 1990s. Ang pintura sa bakal na pinto ng gusali ay kalahating natuklap na. Ang mga hagdanan ay puno ng mga lumang aparador ng sapatos at karton na kahon. Habang naglalakad ako pataas sa ika-5 palapag, kinuha ko ang susi mula sa aking bag at ipinasok ito sa susian. Bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang amoy ng amag at dumi. 38 meters squared na kwarto, pinagsamang sala.
Ang mga bintana ay nakaharap sa blanko na dingding ng katabing bahay. Hindi nakarating ang araw dito ng kalahating oras sa isang araw. Sa dingding ay nakasabit ang larawan ng kasal namin ni Miguel. Nawala na ang kulay nito, at ang mga gilid ay naninilaw dahil sa dumi at nakabaluktot. Kinuha ko ang larawan mula sa dingding at inihagis sa basurahan. Pagkatapos ay binuksan ko ang aparador at nagsimulang mag-impake ng mga gamit. Wala namang masyadong iaimpake. Ilang lumang t-shirt, maong na may himulmol, lumang flat shoes. Iyon lang ang lahat ng aking ari-arian sa loob ng 3 taon ng kasal. Nakolekta ko ang kalahati ng tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko. Sa kabilang dulo ay narinig ang boses ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang, malakas, na para bang nagsasalita siya sa speakerphone. Hello, ito ba si Svetlana? Ito si Galina Ivanovna. Nanay ni Miguel. Narinig ko na pumunta ka sa kanyang trabaho ngayon at gumawa ng iskandalo. Nabaliw ka na ba? Ito ang sasabihin ko sa iyo. Hiwalay na kayo ng anak ko. Kung susubukan mong sirain ang kanyang karera, hindi kita hahayaan na mamuhay ng payapa. Nakilala ko siya. Galina Ivanovna Volkova. Sa loob ng 3 taon, sa bawat pagtatagpo, pinagalitan niya ako mula ulo hanggang paa. Minsan, ang pagkain ay hindi maalat. Minsan, ang labahan ay hindi maayos na nalaba. Minsan, ang mga sulok ay hindi nalinis. Minsan, sa bisperas ng bagong taon, sa harap ng 12 ng mga kamag-anak, itinuro niya ako ng kanyang daliri at sumigaw na ang pagpapakasal sa akin ang pinakamasamang sumpa para sa kanyang anak. Hello? Naririnig mo ba ako? Nagdadalang tao si Ksenia ng tagapagmana ng aming lahi ng Volkov. Kung ikaw ay maglakas loob na hawakan siya. Ibinaba ko ang tawag at idinagdag ang numero ni Galina Ivanovna sa blacklist. Pagkababa ko ng telepono, tumunog itong muli. Sa pagkakataong ito, si Anton. Svetlana Ivanovna. Hindi inaasahang sitwasyon. Dinala ng ina ni Volkov ang 2 tao sa lobby ng Zvezda Media sa first floor at hinahanap ka. Hindi siya mapigil ng mga security guard. Sumisigaw siya sa buong lobby. Maraming tao ang nagtipon. Tinawagan ko na ang security team ng building, ngunit kailangan ng iyong. Narinig ang ingay sa telepono. Tila tinakpan ni Anton ang mikropono gamit ang kanyang kamay. At pagkalipas ng ilang segundo ay nagpatuloy. Svetlana Ivanovna. Binasag ni Galina Ivanovna ang salamin sa reception. Sumisigaw na hindi siya aalis hanggat hindi kanya nakikita. Isinuksok ko ang huling kamiseta sa plastic bag. Mahigpit na itinali, tumayo at sinabi, nandoon ako sa loob ng 10 minuto. Naiintindihan? Oo. Isa pa. Wala si Volkov sa opisina. Sabi ng security, umalis siya 15 minuto na ang nakakaraan sakay ng kotse. Hindi alam kung saan, pabayaan mo siya. Kinuha ko ang bag. Tiningnan ang apartment sa huling pagkakataon, kung saan ako naghirap ng 3 taon, nakinig sa mga panunumbat at umiyak, at lumabas ng pinto nang hindi lumilingon. Habang bumababa ako sa hagdanan, inihagis ko ang susi ng apartment sa bukas na bintana sa hagdanan. Ang tunog ng metal na tumama sa semento ay napakahina, halos hindi marinig. Pagkalipas ng 20 minuto, huminto ang aurus sa pangunahing pasukan ng Zvezda Media. Ang ingay mula sa lobby ay naririnig maging sa labas. Nang bumukas ang salamin ng mga pinto, bumungad sa akin ang isang eksena ng ganap na kaguluhan. Si Galina Ivanovna, na nakasuot ng murang floral blouse na may magulo at nakadikit sa noo na buhok, na may mukha na pula sa galit, ay nakatayo sa reception. Sa sahig ay may nakakalat na basag na salamin at buhos na tubig. 2 security guard ang humawak sa kanyang mga braso habang siya ay nagpupumiglas at nagmumura. Sa likod niya ay nakatayo ang isang grupo ng mga taga-suporta, ang tita ni Miguel at ang kanyang pinsan. Nakatayo sila nang nakakunot ang noo, na nagpapakita ng pagsalakay. Svetlana, masamang dalaga, may lakas ka pa bang pumunta dito? Ang mga mata ni Galina Ivanovna ay halos lumabas sa kanilang mga socket nang makita niya ako. Ang kanyang boses, tila, ay maaaring tumagos sa kisame. Tingnan mo ang iyong sarili sa salamin. Pinulot ka ng anak ko, pinakain ka ng 3 taon, dinamitan ka, binigyan ka ng tirahan. Sa halip na magpasalamat, dumating ka sa kanyang trabaho at nagpapanggap na general director. Oo, nabaliw ka sa pera, mahirap. Paano ka magiging direktor? Lumayas ka dito! Ang babae sa reception ay sumiksik sa sulok. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng tunay na takot.
Nagtipo ng maraming tao, mga empleyado, mga bisita, maging ang 2 food courier. Nakatayo ako sa revolving doors at tahimik na pinanood si Galina Ivanovna na magalit sa loob ng eksaktong 30 segundo. Pagkatapos ng kalahating minuto, humina siya, tumigil sa pagpupumiglas, at nagsimulang huminga ng malalim. Tapos ka na? Tinanggal ko ang aking salaming pang-araw at lumapit sa kanya. Hindi pa ako tapos. Ito ang sasabihin ko sa iyo, Svetlana. Kung hindi ka aamin ngayon sa harap ng lahat na hindi ka direktor, kundi isang babae lang na iniwan ng aking anak. N.A. Itinuro ni Galina Ivanovna ang kanyang daliri, halos ituro sa aking mukha. Tinaas ko ang aking kamay at dahan-dahang inilayo ang kanyang daliri. Una, ang aking boses ay napakalma na ang lahat sa paligid ay huminga ng malalim. Hindi ko kailangang umamin ng anuman. Ang aking katayuan ay formal, nang inihayag ng lupon ng mga direktor ng Morozov Group. Kung mayroon kang mga katanungan, hayaan ang iyong abogado na makipag-ugnayan sa aming legal department. Pangalawa, ang lahat ng iyong mga insulto sa akin at ang paglabag sa pampublikong kaayusan sa teritoryo ng kumpanya ay naitala ng mga CCTV camera. Pangatlo, tumingin ako kay Anton. Inilabas na ni Anton ang isang dokumento mula sa kanyang briefcase at ibinuklat ito sa harapan ni Galina Ivanovna, Ginang Volkova. Ayon sa opisyal na sulat mula sa mga abogado ng Morozov Group, ang gusali na kinatatayuan mo ngayon ay pag-aari ng aming korporasyon. Sinasadya mong sinisira ang ari-arian sa pribadong teritoryo at ginugulo ang proseso ng trabaho. Kung magpasya si Svetlana Ivanovna na ituloy ang kaso, ang pinakamababang parusa na maaari mong harapin ay 15 araw na pagkakakulong sa administratibo. Tinitigan ni Galina Ivanovna ang dokumento. Ang kulay sa kanyang mukha ay nagsimulang mabilis na magbago sa pamumutla. Bagaman hindi siya gaanong nakakaintindi sa mga legal na termino, nakilala niya ang gintong emboss na logo ng Morozov Group. At ang mas mahalaga, ang reaksyon ng mga security guard at ng maraming empleyado ay tuluyang nagpumbisa sa kanya na ang lahat ng ito ay totoo. Ikaw ba ang ina ni Miguel Volkov? Umurong ako ng isang hakbang. Pinanatili ang layo ng isang braso. Sinabi mo lang na pinakain ako ng iyong anak. Dinamitan ako at binigyan ako ng tirahan, kung saan dapat akong magpasalamat. Hindi ba iyon totoo? Tinaas ni Galina Ivanovna ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanunubok sa dugo. Ikaw na probinsyana na walang pinagmulan. Kung hindi ka kinuha ng aking Miguel, matagal ka nang. Ang rental agreement ng apartment ay pinirmahan ni Svetlana Ivanovna, putol ni Anton, binubuksan ang susunod na dokumento. Nagsalita siya ng dahan-dahan, ngunit bawat salita ay tumama tulad ng martilyo. Si Ginoong Volkov ay kasalukuyang walang anumang ari-arian sa kanyang pagmamay-ari. Sa loob ng 3 taon ng kasal, 65% ng renta ay binayaran ni Ginang Morozova. Narito ang mga bank statement. Bukod pa rito, ang paunang bayad para sa puting BMW ni Ginoong Volkov na nagkakahalaga ng 1 milyon ay ganap na binayaran mula sa personal na ipon ni Svetlana Ivanovna. Ang bibig ni Galina Ivanovna ay bumukas at nanatiling bukas. Ano ang ibig mong sabihin sa pinakain at dinamitan? Patuloy ni Anton. Ibig mo bang sabihin ang 25,000 bawat buwan na ibinibigay ni Ginoong Volkov para sa pagkain? O ang mga regalo na ibinigay niya kay Svetlana Ivanovna sa loob ng 3 taon? Isang silver chain at isang bag na may diskwento? Ang kabuuang halaga ng 2 item na ito ay hindi lalampas sa 5,000. Isinara ni Anton ang folder at umatras sa likod ko. Isang katahimikan ang bumalot sa hall, na para bang maririnig ang pagbulubok ng tubig sa water cooler. Umiling si Galina Ivanovna. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang dating pagiging agresibo sa kanyang mga mata ay gumuho na naglalantad ng nakatagong takot. Siya ay magaspang, ngunit hindi tanga, at sa wakas ay naiintindihan niya na ang nasa harapan niya ay hindi na ang masunuring manugang na pinagsamantalahan niya sa loob ng 3 taon. Kaya, ano ang gusto mong pag-usapan sa akin, Ginang Volkova? Muli kong isinuot ang aking salaming pang-araw, tinakpan ang kalahati ng aking mukha. Kung dumating ka upang humingi ng awa para sa iyong anak, huli ka na. Siya ay kasalukuyan pa ring empleyado ng Zvezda Media, at hindi ko siya balak alisin sa trabaho ngayon. Kung siya ay mananatiling tahimik at magtatrabaho, maaari siyang manatili sa kanyang posisyon bilang deputy. Isang mahinang kislap ng pag-asa ang dumaan sa mga mata ni Galina Ivanovna. Ngunit lumingon ako at lumakad patungo sa elevator.
Malakas na tumunog ang tunog ng takong sa buong hall. Kung hindi niya naiintindihan ang pahiwatig at susubukan niyang gumawa ng anumang kalokohan, sabihin mo sa kanya, ang kanyang ATM card, social insurance, at pension fund ay nasa aking mga kamay na ngayon. Gawin na hindi siya makakahanap ng trabaho sa lungsod na ito, o makakapag-rent ng apartment, o makakapag-apply ng credit card, 1 minuto lang iyan. Bumukas ang mga pinto ng elevator, at pumasok ako. Sa sandaling lumingon ako, nakita ko kung paano nanghina ang mga tuhod ni Galina Ivanovna at siya ay bumagsak sa yakap ng kanyang kapatid. Hindi ko na tiningnan muli. Nagsara ang mga pinto ng elevator. Tinanggal ko ang aking salamin at tiningnan ang aking refleksyon. Sa mukha sa salamin ay walang tagumpay ng nagwagi, ni pait ng biktima. Tanging isang kalmado, halos yelo na kumpiyansa. Ang Sveta na naglilinis ng mga sahig sa inupahang apartment, na halos dumugo ang mga daliri. Ang Sveta na yumuko ang ulo at bumulong, pasensya na, nang ituro siya ng kanyang biyanan. Ang Sveta na nakaluhod sa banyo, dinidilaan ang dugo mula sa kanyang mga labi, at kinukumbinsi ang sarili na ito na ang huli. Ang Sveta na iyon ay namatay. Nag-vibrate ang telepono. Muling mensahe mula kay Anton. Svetlana Ivanovna, nalaman ko lang. Pumunta si Volkov sa isang tindahan ng alahas sa sentro. Mukhang bibili siya ng singsing na may brilyante. Malaki ang posibilidad na magpo-propose siya kay Ksenia ngayon. Tiningnan ko ang mensahe sa loob ng 5 segundo. Pagkatapos ay nag-type ng sagot, alamin mo kung anong tindahan iyan at gawan mo ako doon ng loyalty card ng pinakamataas na antas. Lunes ng umaga, 9:40. Nakaupo ako sa isang upuan, sa saradong VIP meeting room, sa ika-17 palapag. May tasa ng bagong timplang kape ng Blue Mountain sa aking harapan. Ang meeting room na ito sa Zvezda Media ay para sa mga pinakamahahalagang kliyente, mga investor. Ang ganap na salamin na dingding ay nakaharap mismo sa pasilyo kung saan matatagpuan ang mga opisina ng pamunuan. Mula sa labas ay kitang-kita ang lahat ng nangyayari sa loob, isang mahabang sofa, isang coffee table, mga buhay na halaman, mga painting sa dingding. Bawat detalye ay tahimik na sumisigaw ng katayuan ng lugar na ito. Nakatayo si Anton sa likod ko, may hawak na makapal na brown paper envelope. Sa loob nito ang lahat ng materyales na kanyang nakolekta para sa akin sa loob ng huling 3 araw. Sa pasilyo sa likod ng salamin ay mayroon ng mga taong naglalakad. Mga empleyado ng marketing department, administrative department, at maging ang mga sales manager mula sa mas mababang palapag ay nakakahanap ng mga dahilan upang umakyat dito at maglakad-lakad sa pasilyo ng pangkatan. Alam ng lahat na darating si Ksenia para sa isang interview ngayon at nais ng bawat isa na makita ang palabas na ito sa kanilang sariling mga mata. Noong 9:50, lumabas si Ksenia sa dulo ng pasilyo. Ngayon, nagpalit siya ng imahe. Isang puting chiffon blouse, isang itim na pencil skirt, tila isang desperadong pagtatangka na magmukhang isang babaeng negosyante. Ngunit ang 10 sentimetro na pulang takong at ang nakasisilaw na kumikinang na bracelet na may rhinestone sa kanyang pulso ay nagpakita ng kawalan ng panlasa. Hawak niya ang isang resume ng nanginginig. Ang kanyang paglakad ay matigas, na parang naglalakad siya sa isang talim ng kutsilyo. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ang mga tingin sa magkabilang panig ay sumusunod sa kanya, tulad ng mga spotlight. May nagpapanggap na nakikipag-usap sa telepono, may nagpapanggap na nagbubuhos ng tubig mula sa water cooler, ngunit ang mga mata ng lahat ng naroroon ay nakatuon sa kanya. Lumapit si Ksenia sa pinto ng meeting room, huminga ng malalim at mahina na kumatok sa doorframe. "Pasok," sabi ni Anton. Pumasok siya, at agad na napunta ang tingin niya sa akin, na nakaupo sa silya. Tumigas ang kanyang baba. Ang kanyang mga labi, pininturahan ng pink na lipstick, ay naging manipis na linya, ngunit agad siyang naglabas ng pilit ng ngiti. "Hello, Svetlana Ivanovna. Ako si Ksenia. Dumating ako para sa interview, para sa posisyon ng Brand Development Specialist." Ang kanyang boses ay muling naging manipis at matamis. Hindi na siya ang taong tumawag sa akin na talunan sa coffee shop. Kinuha ko ang tasa ng kape. 2 beses na pinatunog ang kutsarita sa gilid ng porselana at mabilis na sinabi, "Umupo ka." Umupo si Ksenia sa tapat ng sofa, ipinagsama ang kanyang mga paa, bahagyang ikiniling sa gilid, inilagay ang resume sa kanyang tuhod. Tila,
Kinuha niya ang post na ito sa ilang kurso para sa mga socialite, ngunit ito ay tila mas katawa-tawa. Dahan-dahan akong sumipsip ng kape. Pinagmasdan siya sa ibabaw ng tasa. Lumipas ang 10 segundo ng katahimikan. Lumabas ang pawis sa noo ni Xenia. Malamang, inakala niya na ang interview ay magaganap ayon sa karaniwang senaryo. Pagsasabi tungkol sa sarili, karanasan sa trabaho, pag-unawa sa mga tungkulin, ngunit wala akong sinabi. Pinahintulutan siyang magbabad sa katahimikan na ito. Svetlana Ivanovna, sa wakas ay hindi niya nakaya na sinira ang katahimikan. Alam ko ang iyong sitwasyon kay Miguel, ngunit ito ay personal na usapin ninyo. Ngayon pumunta ako dito na may taos-pusong hangarin na sumama sa Zvezda Media at makakuha ng trabaho sa pamamagitan ng aking sariling kakayahan. Kakayahan? Inilagay ko ang tasa sa platito na may mahinang tunog. Well, sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong mga kakayahan. Itinuwid ni Xenia ang kanyang likod at nagsimulang magsalita ng mabilis na parang bumabasa mula sa isang papel. Nag-aral ako ng marketing sa universidad. Nagtrabaho sa 2 kumpanya ng media, nagpakadalubhasa sa mga stratehiya ng brand, SMM, at pakikipag-ugnayan sa kliyente. Mayroon akong 5,000 tagasunod sa aking personal na blog na maaaring magdala ng karagdagang trapiko sa kumpanya. 2 kumpanya? Pinutol ko siya. Una, ang Interact Interactive Cart Company. Nagtrabaho ka ng 3 buwan, dahilan ng pagpapaalis, restrukturasyon ng negosyo. Pangalawa, Aqua Media. 4 na buwan, dahilan ng pagpapaalis, mga pamilyar na pangyayari, inabot ko ang aking kamay. Ibinigay ni Anton sa akin ang isang piraso ng papel. Ito ay isang sertipiko mula sa pension fund na may mga petsa ng pagtanggap at pagpapaalis. Mula sa Interact Interactive, hindi ka tinanggal dahil sa restrukturasyon, kundi dahil 8 beses kang nahuli sa trabaho at tinanggal ka ayon sa artikulo. Ibinato ko ang papel sa gitna ng coffee table. Mula sa Aqua Media, hindi ka rin umalis dahil sa pamilya. Sa sertipiko mula sa HR department, malinaw na nakasulat, malubhang paglabag sa disiplina sa trabaho, pagsasala ng hindi pa nailathalang proyekto sa mga third party. Sa madaling salita, nagnanakaw ka ng data ng kumpanya. Natulala ang ngiti sa mukha ni Xenia. Nanginginig ang kanyang mga labi. Halos hindi niya masabi, ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan? Ngumiti ako. Ipagpalagay. Kung gayon, magtatanong ako sa iyo ng isang propesyonal na katanungan. Kung ang Zvezda Media ay bubuo ng isang kampanya para sa isang bagong tatak ng kosmetiko sa bansa, anong platform ang pipiliin mo para sa unang alon ng promotion? Ang mga mata ni Xenia ay naglakbay sa kisame. Ang kanyang mga daliri ay kinikiskis ng kinakabahan ang kanyang palda. Well, depende ito sa pagpoposisyon ng presyo at sa target na madla. Kung ito ay kabataan, kung gayon, marahil, mas angkop ang V-Contacte. Ipaliwanag, dahil ang V-Contacte ay puno ng kabataan. Madalas silang bumibili ng mga kosmetiko. Mas tiyak, kinuha ko muli ang tasa at dahan-dahang uminom. Ano ang porsyento ng gastos sa promosyon sa budget? Ikumpara mo ba ang ROI sa pagitan ng mga channel sa Telegram at V-Contacte? Kung ang unang alon ay nagpakita ng mas mababang kakayahang kumita kaysa sa inaasahan, ano ang iyong plano B? Tuluyang nanahimik si Xenia. Nanginginig ang kanyang mga labi at nagsimulang lumabas ang luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang resume ay puno ng magagandang salita, ngunit kapag sinuri ang detalye, wala siyang masabi na numero. Inilagay ko ang tasa at sumandal. Brand Specialist. Sweldo, 180,000 plus bonus at taunang bonus. Sabi ko ang mga kondisyon ng bakante. Miss, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka sa halagang iyon? Tumulo ang luha sa kanyang mga mata na nagiiwan ng maliliwanag na bakas sa makapal na layer ng foundation. Walang ingat niyang pinunasan ang mga ito gamit ang likod ng kanyang kamay. At may lumabas na umiiyak na tunog sa kanyang boses. Svetlana Ivanovna, alam kong may personal kang galit sa akin. Inaamin ko. Masama ang ginawa ko sa iyo, ngunit lahat ito ay ipinilit sa akin ni Miguel. Sinabi niya na ikaw ay tamad. Hindi nagpapakita ng respeto sa kanyang mga magulang na sa loob ng 3 taon ay hindi ka nakapagbuntis. Gusto mong sabihin na lahat ay kasalanan ni Miguel Volkov? Ibinaba ko ang aking ulo. Nakatingin sa kanya. Natulala si Xenia, binuksan ang kanyang bibig, ngunit halatang hindi nakasagot. Ang sandaling ito,
Ang aking hinihintay. Anton. Humakbang si Anton. Binuksan ang brown paper envelope at kinuha ang isang tumpok ng mga larawan. Inilatag ang mga ito sa mesa isa-isa. Unang larawan, si Ksenia at isang lalaki. Nakaupo siya sa upuan ng pasahero sa kotse ng lalaki at naghahalikan sila. Pangalawang larawan. Pumapasok siya sa hotel kasama ang parehong lalaki. Oras sa larawan. 16 ng nakaraang buwan. 11:00 p.m. Pangatlong larawan. Screenshot ng isang pag-uusap sa ikatlong lalaki. Ang nilalaman ay nakakasuka. Ang contact ay nakalista bilang Vadik baby. Bumagsak ang tingin ni Ksenia sa mga larawan at para siyang nakuryente. Tumalon siya mula sa sofa, nagmamadaling kinuha ang mga larawan mula sa mesa. Sinusubukang isiksik ang mga ito sa kanyang bag, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay kaya nahuhulog ang mga larawan sa sahig. Saan, Svetlana? Saan mo nakuha ito? Ang kanyang boses ay naging tili, wala nang naiwan sa magalang na aplikante. Ang General Director ng Morozov Group ay maaaring umupa ng isang pribadong detektib para sa pag-check ng kandidato. Ito ay ganap na normal na gawain, monotone na paliwanag ni Anton. Ito ay peke, lahat ito ay montage. Svetlana, naghihiganti ka lang sa akin dahil pinili ako ni Miguel, hindi ikaw. Dahan-dahan akong yumuko at kinuha ang isa sa mga larawan na naligtaan niya. Ang larawan kasama si Vadik sa kotse. Sa ibabang kanan ng sulok ay may watermark na may petsa. Ibinuklat ko ang larawan sa kanyang harapan na may ngiti sa aking labi. 16 ng nakaraang buwan. Nasa kotse ka ni Vadik. Sa parehong araw sa 11:00 p.m., pumunta ka sa hotel kasama ang isa pang lalaki at kinaumagahan ay nag-post ka ng larawan ng almusal na inihanda para sa iyo ni Miguel sa social media na may caption, "Ang pinakamamahal na lalaki sa mundo, wala nang mas mahusay sa kanya." Ksenia, nakalimutan mong itago ang mga post mula sa mga hindi nararapat? Tuluyang nawala ang mukha ni Ksenia. Ang makeup ay nahaluan ng luha sa isang maruming gulo. Bumagsak siya pabalik sa sofa, humihinga ng malalim, na para bang kakatapos lang niyang tumakbo ng 100 metro. Kalmado akong kumuha ng isa pang larawan at tiningnan ito sa ilaw. Sa larawan, si Ksenia at isang lalaki ay nakatayo sa isang registrar's office na may pulang certificate ng kasal sa kanilang mga kamay. Alam ba ni Miguel ang tungkol sa iyong dating kasal? Biglang tiningnan ni Ksenia. Ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit. Natulala siya na para bang may nagbunot ng plug mula sa kanya. Inilagay ko ang larawan sa ibabaw ng iba at idinikit ito sa kanya gamit ang isang daliri. 2 taon na ang nakakaraan. Sa edad na 22, ikinasal ka sa lalaking ito sa iyong sariling bayan. Pagkalipas ng kalahating taon, nagdiborsyo sila. Ang dahilan ng diborsyo, hindi magkasundo sa ugali, ngunit sa totoo lang, nagdiborsyo ka upang makasama si Miguel. Sa sandaling nakilala mo siya. Hindi ako nagkakamali? Wag sabihin kay Miguel. Ang kanyang boses ay naging manipis, tulad ng huni ng lamok, at ang kanyang mga mata ay namula. Nagsimula siyang dumausdos mula sa sofa, hanggang sa bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig nang may malakas na tunog. Pakiusap, wag mo sabihin sa kanya. Wala siyang alam. Akala niya ay first time kong magpakasal. Kung malalaman niya ang tungkol sa diborsyo, papatayin ako ng kanyang ina. Ininom ko ang aking kape at inilagay ang tasa sa salamin na coffee table. Ang malakas na tunog ay sumira sa katahimikan. Tumayo ka, sabi ko. Nanginginig si Ksenia at sumusuporta sa kanyang mga kamay sa sofa, tumayo sa nanginginig na mga paa. Ang interview ngayon sa Zvezda Media ay isinagawa ayon sa regulasyon. Resulta, hindi ka nakatugon sa mga pamantayan ng aming kumpanya at hindi ka matatanggap. Tumayo ako at inayos ang aking blazer. Tungkol sa mga larawang ito, hindi ko balak itago ang iyong mga sikreto. At kung kailan, at sa anong detalye malalaman ito ni Miguel, depende sa kanyang swerte at sa aking kalooban. Ikaw, itinuro ni Ksenia ang kanyang daliri sa akin, na nanginginig na parang damo sa hangin. Svetlana, isa kang halimaw. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Sa tingin mo ba ay kalupitan ito? At ang ginawa mo sa akin? Ano ang tawag diyan? Isinuot ko ang aking salamin, lumingon at nagtungo sa salamin na pinto. Sa sandaling itinulak ko ang pinto, ang lahat ng nagpapanggap na naglalakad lang sa pasilyo ay sabay-sabay na lumingon sa akin. Sa kanilang mga mata ay may pagkabigla, takot
At isang pares ng mga babae ay tinatakpan ang kanilang mga bibig. Pigil ang tawa. Nakita nila ng malinaw ang lahat ng nangyari sa likod ng salamin. Sumara ang pinto sa aking likuran na pinuputol ang mga tunog ng pag-iyak ni Ksenia. Pagkatapos ng ilang hakbang, nakasalubong ko ang isang lalaki, si Miguel Volkov. Halatang tumakbo siya sa buong hagdanan. Kusot ang kurbata, nanginginig ang noo sa pawis. Humihinga siya ng malalim, na para bang kakatapos lang siyang hilahin mula sa tubig. Nang makita ako, natulala siya. Svetlana, ano ang gusto mong mangyari? Hinawakan ni Miguel ang aking pulso. Ang paghawak ay napakahigpit kaya kumirot ang aking mga buto. Kung may mangyari kay Ksenia, papatayin kita. Sa tingin mo, dahil may pera ka na, kaya mo nang gawin ang lahat? Sa tingin mo, ay kaya mo kaming tapakan habang buhay? Ibinaba ko ang aking tingin sa kamay na humahawak sa aking pulso. Parehong namumutlang buto, parehong mga kamay na sumakal sa aking lalamunan, 3 taon na ang nakaraan. Humakbang si Anton upang palayain siya, ngunit itinaas ko ang aking kamay. Pinipigilan si Anton. Bitawan mo, sabi ko kay Miguel. Hindi siya bumitaw, bagkus mas lalo niyang hinigpitan na kumakalat ang kanyang mga ngipin. Ang buong pasilyo ay nakatingin sa eksenang ito. Ang hangin ay naging tensyonado, tulad ng isang nakaigting na busog. Gamit ang aking malayang kamay, kinuha ko ang aking telepono mula sa aking bag at pinindot ang 3 pindutan. Nagliwanag ang screen. Emergency. Nakapindot na ang call button. Inilapit ko ang screen sa kanyang mukha at sinabi. Sinasabi ang bawat salita, 3 taon na ang nakakaraan. Nang kailangan ko ang iyong paumanhin, hindi ko ito nakuha. Ngayon, naglakas loob kang hawakan ako ng kahit isang daliri. Sisiguraduhin kong magdamag ka sa kulungan ng istasyon ng pulisya. Gusto mong subukan? Ang hawak ni Miguel ay nagsimulang dahan-dahang humina. Sa wakas, dumulas ang kanyang kamay mula sa aking pulso at walang lakas na nakabitin sa kanyang gilid. Para siyang pinutol na lobo, lumiliit sa isang kawawang bukol. Ibinaba ko ang tawag sa emergency services, ibinalik ang telepono at nagtungo sa elevator. Sumunod sa akin si Anton, pinindot ang call button at binaba ang kanyang boses. Svetlana Ivanovna, handa na ang paunang resulta ng audit. Sa nakaraang taon, sa marketing department, 8 transaksyon na may kabuuang halaga na mahigit 5 milyon ay may hindi malinaw na layunin. Lahat ng ito ay dumaan kay Volkov. Bumukas ang mga pinto ng elevator. Pumasok ako sa loob. Milyon, 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 milyon. Kolektahin ang lahat ng ebidensya. Bukas ng umaga, ipagkatiwala sa legal department na maghanda ng pahayag sa ube. 1 segundo bago sumara ang mga pinto ng elevator, nakita ko si Miguel na pasuray-suray na binubuksan ang salaming pinto ng meeting room. Mula roon ay narinig ang matinding pag-iyak ni Ksenia at ang bahagi ng kanyang sinasabi, Mimi, alam niya ang lahat. Ipinakita niya ang mga larawan. Bumaba ang elevator. Ibinaba ko ang aking tingin at hinilot ang aking pulso, kung saan nagsimula ng lumitaw ang pulang marka mula sa mga daliri ni Miguel. Noong una, daan-daang beses niya akong hinawakan ng ganito at pagkatapos ay palaging humihingi ng tawad, sinasabing labis niya akong mahal at nawalan lang siya ng kontrol. Ang mga pasa ay inaabot ng ilang linggo bago mawala bago ang susunod na hampas. Ang pasa ngayon ay mawawala rin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang magbabayad. Pagkalabas ko ng Zvezda Media, hindi ako nagpunta sa hotel. Ang kotse ay dumiretso sa headquarters ng Morozov Group. Ang gusali ay matatagpuan sa pinakapuso ng lungsod, may 39 na palapag at may malalim na asul na salaming harapan. Mula sa underground parking, sumakay ako sa aking personal na elevator patungo sa pinakatuktok na palapag. Bumukas ang mga pinto. Sa aking harapan ay may pasilyo na may madilim na abong carpet. Sa mga dingding ay nakasabit ang mga diploma at mga larawan ni Ivan Nikolaevich Morozov kasama ang mga maiimpluwensyang tao. Sa dulo ng pasilyo ay ang dobling pinto na gawa sa kahoy ng walnut. Sa ibabaw ng hawakan ay may tansong plaka. Opisina ng chairman ng board of directors. Itinulak ko ang pinto. Ngunit natigilan ako ng kalahating segundo. Ang opisina ay napakalaki. Ang panoramic window ay sumasakop sa buong dingding.
Ang mesa ay gawa sa matatag na kahoy ng oak. Ang tekstura nito ay nagpapaalala sa mga kulubot sa mga kamay ng matanda. Sa mga istante, ang mga libro ay nakalagay doon hindi para sa dekorasyon. Malinaw na nabasa na ang mga ito. Ang ilan ay may mga bookmark na nakalawit. Ang mga gilid ng mga pahina ay gasgas na. Naghihintay na sa loob si Attorney Smirnov. Siya ay nasa mahigit 50 taong gulang na, may kulay abong buhok, at may suot na salamin sa pagbasa. May hawak siyang folder sa kanyang mga kamay. Svetlana Ivanovna, handa na ang mga dokumento para sa trust fund. Inilipat ni Ivan Nikolaevich ang lahat ng kanyang mga ari-arian sa pondong ito at ikaw ang nag-iisang benepisyaryo. Inilatag niya ang mga dokumento sa mesa at iniabot sa aking ang isang panulat. Kailangan mong lagdaan ito ng 7 beses. Sunod-sunod. Kinuha ko ang panulat at yumuko sa mesa. Ang tunog ng panulat sa papel ay tila napakalakas sa katahimikan ng opisina. Nang mailagay ko ang huling lagda, tinipon ng abogado ang mga papel at kinuha pa ang isang bagay mula sa kanyang briefcase. Isang makapal na sobre na walang selyo o address. Mayroon lamang sulat gamit ang tinta na naglalaman ng para sa aking apo, si Sveta. Iniwan din ito ni Ivan Nikolaevich. Hiniling niya na ibigay ito pagkatapos lamang ng lahat ng formalidad sa pamana. Yumukod ng may paggalang ang abogado at lumabas. Pagkasara ng pinto sa likod niya, binuksan ko ang sobre. Sa loob ay may isang manipis na piraso ng papel na may sulat kamay. Medyo kumupas na ang tinta. Svetochka, kapag nabasa mo ang sulat na ito, ang lahat ng pagmamay-ari ng mga Morozov ay magiging sa iyo na, sa aking buhay. Nakamit ko ang isang imperyo, ngunit nawalan ako ng mga anak. Kinamuhian ako ng iyong ama. Inaamin ko iyon. Sinisi ako ng iyong ina. Inaamin ko rin iyon. Ngunit wala kang utang na loob sa aming pamilya. Ang pamilyang ito ang may utang sa iyo. Tandaan mo ang isang bagay. Ang isang tao ay maaaring takutin sa ilang pagkakataon, ngunit huwag mong hahayaan ang iyong sarili na matakot habang buhay. Ivan Morozov, itinupi ko ang papel, ibinalik sa sobre, at itinago sa loob ng bulsa ng aking bag. Lumapit ako sa bintana, isinandal ko ang aking noo sa malamig na salamin at ipinikit ang aking mga mata. At biglang tumunog ang telepono. Si Anton iyon at nagsalita siya ng mas mabilis kaysa sa karaniwan. Svetlana Ivanovna, may emergency. Nagdala si Galina Volkova ng 7 hanggang 8 tao at pumasok sa iyong lumang residential complex. Hindi niya alam na lumipat ka na kaya gumawa siya ng iskandalo. Binasag ang bintana ng mga kapitbahay. Tinawagan ng management company ang pulisya, ngunit tumakas siya bago sila dumating. Sinasabi ng mga kapitbahay na sumisigaw siya na hahanapin kanya at maghihigante. Nasaan siya ngayon? Naglalakad siya patungo sa opisina ng Zvezda Media. Nag-utos na ako na palakasin ang seguridad, ngunit ang mga ganitong tao ay hindi nakakaintindi ng maayos na usapan. Iminumungkahi ko na huwag kang makialam. Lumayo ako sa mesa at binuksan ang itaas na drawer. Sa loob ay may souvenir model ng isang TT pistol. Mabigat, gawa sa metal, na naiwan ng aking lolo. Laruan lamang, ngunit nagbibigay ng lakas ng loob. Isinara ko ang drawer. Gusto niya hindi lang ako kumprontahin, kundi pilitin akong lumabas. Pilitin akong magkamali, perpekto para sa kanya. Kung makikipag-away ako sa kanya sa harap ng lahat, maaari niyang palakihin ang iskandalo sa media at sirain ako. Kaya sa tingin mo ba ay dapat natin siyang hayaang gumawa ng iskandalo? Tanong ni Anton. Kung mas malakas, mas mabuti. Sabihin mo sa security na papasukin sila sa lobby at humingi ka sa security team ng buong kuha mula sa mga kamera sa labas ng opisina ni Volkov. Ipadala mo sa telepono ko. Gusto kong makita kung ano ang kaya ng babaeng ito. Pagkababa ng telepono, lumabas ako ng opisina. Nang lumabas ang kotse sa kalsada, may lumitaw na abiso sa screen ng aking telepono mula sa broadcast ng mga kamera sa lobby ng Zvezda Media. Ang sitwasyon ay ganap nang nawalan ng kontrol. Nagdala si Galina Ivanovna ng 8 tao, mga kabataan, mga nasa katanghaliang gulang, at 2 matandang babae. Pinaligiran nila ang resepsyon. Si Galina mismo ay nagwawagayway ng isang piraso ng bakal na rebar, na malamang na pinulot sa isang construction site at malakas na nagmumura. Ang 2 matandang babae ay umupo mismo sa sahig, tinatapik ang kanilang mga tuhod at humahagulgol. Sveta, lumabas ka! Tigilan mo na ang pagpapahirap sa anak ko. Tigilan mo na ang pagtatago. Ang aming si Miguel ay 5 taong nagpakahirap dito,
Tapos, dumating ka para lang itapon siya. Sino ka ba talaga? Mabubuting tao, tingnan ninyo. Ang direktor mula sa Morozov Group ay nangaapi ng mga simpleng manggagawa, nagwawaldas ng pera, at gustong sirain ang aming pamilya. Ang babae sa reception ay nagtatago na sa ilalim ng mesa. 3 security guard ang sumusubok na pigilan ang mga tao, ngunit nag-aalangan silang gumamit ng dahas laban sa mga matatandang babae. Bumuo ng isang buhay na kalasag, ang mga tao ay nagtipon ng doble kaysa noong nakaraang pagkakataon. Kahit sa mga matataas na palapag, ang mga empleyado ay nakadikit na sa mga salamin na handrail. Huminto ang aurus sa pasukan. Sa kabila ng may kulay na salamin, nakita ko si Galina Ivanovna na itinataas ang isang plorera mula sa reception sa ibabaw ng kanyang ulo. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Ang ingay sa lobby ay biglang naputol, na para bang may nagpindot ng mute button at pagkatapos ay sumabog muli ng may higit na lakas. At narito na siya. Malakas na ibinaba ni Galina ang plorera sa mesa at itinuro ang kanyang daliri sa aking direksyon. Dumating ka rin? Ngayon, huhubaran kita ng maskara sa harap ng lahat. Ang mga tao sa likod niya ay sumugod sa akin, na nagkulong sa akin sa sulok, malapit sa revolving doors. Gustong makialam ng mga guwardiya, ngunit pinatigil ko sila gamit ang aking kamay. Kinuha ko ang isang craft envelope mula sa aking bag at itinaas ito. Ito ang kuha mula sa mga security camera sa lobby na nagtatala ng nangyayari sa loob ng huling 20 minuto. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit narinig ng malinaw. Mamamayang Volkova, ang piraso ng bakal sa iyong kamay, ang pangkat na ito, ang mga binasag mong kagamitang salamin, ang plorera, pati na rin ang mga banta ng pisikal na karahasan. Sa kabuuan, sapat na ito para sa 15 araw na pagkakakulong dahil sa panggugulo. Natigilan si Galina Ivanovna ng 1 segundo, tiningnan ang bakal sa kanyang kamay, ngunit agad na itinaas ang kanyang baba. Huwag mo akong takutin. 65 taon na akong nabubuhay sa mundong ito, at marami na akong nakita. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo papayapain ang anak ko ngayon at hindi mo siya bibigyan ng promotion, pupunta ako rito araw-araw. Marami akong oras, at marami rin akong kasama. Tapos na. Binuksan ko ang sobre at kinuha ang unang dokumento. Ngayon, ako naman. Itinaas ko ang papel upang mabasa niya ito. Ito ang extract mula sa Unified Real Estate Registry ng mga ari-arian na pag-aari ng Morozov Group. Ang apartment kung saan kasalukuyang nakatira ang iyong anak na si Miguel Volkov sa Sunny Yard Condominium, Building 4, Unit 202. Ang may-ari ay ang Morozov Real Estate. Sa madaling salita, ang apartment kung saan nakatira ang buong pamilya mo ngayon ay pag-aari ko. Ang bibig ni Galina Ivanovna ay bumukas ng napakalawak na ang kanyang mga mata ay nagmukhang 2 pinakuluang dumplings. Nagsisinungaling ka. Si Miguel mismo ang nag-apply para sa murang pabahay para sa mga espesyalista. Hayan mong ako ang tumapos ng pangungusap para sa kanya. Putol ko. Sa 3 taon ng kanyang pagtatrabaho, nag-apply siya para sa isang corporate apartment para sa mga mahahalagang empleyado. Ang may-ari ng apartment ay ang parent company, ang Zvezda Media, na pag-aari ng Morozov Group. Nakasulat sa kontrata, sa itim at puti. Kapag nagbitiw sa sariling kagustuhan, kailangang bakantehin ang apartment sa loob ng 30 araw. At kapag tinanggal dahil sa paglabag, sa loob ng 7 araw. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang orihinal na kontrata? Nawalan ng balanse si Galina Ivanovna. May isang tao sa likod niya na nagmamadaling sumuporta sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga labi at ang lakas ng kanyang boses ay bumaba agad ng 8 antas. Ngunit wala kang karapatang palayasin lang ang mga tao sa kalye. Halos 3 taon na kaming nakatira doon. Kinuha ito ng inyong pamilya 2 taon at kalahati pa lang ang nakalipas, Ginang Volkova, dagdag ni Anton. Itinego ko ang unang dokumento at inilabas ang pangalawa. Ang lahat ng social contributions, health insurance at pension ni Volkov ay nakapangalan sa ilalim ng Zvezda Media. Ang kanyang payroll account ay binuksan sa partner bank ng Morozov Group. Ang pag-freeze sa mga account na ito ay aabot lamang ng 1 araw ng trabaho. Inilabas ko ang 2 dokumento. Ang auto loan para sa puting BMW ay inaprubahan gamit ang Certificate of Employment mula sa Zvezda Media. Kung makakatanggap ang bangko ng abiso ng pagkaalis sa trabaho, may karapatan silang hilingin ang maagang pagbabayad ng buong halaga. Ang natitirang utang ay 2,800,000. Kung maantala ang pagbabayad,
Ang kotse ay kukunin at ibebenta sa auction sa loob ng 1 buwan. Mula sa pula, naging kulay abo ito at mula sa kulay abo, naging puti. Mukha na siyang papel na parol sa hangin ngayon. Ang pangkat sa likod niya ay nanahimik din. Nagtinginan sila, tila nag-iisip ng tumakas. Ang dalawang matandang babae ay tahimik na tumayo mula sa sahig at nagsimulang ipagpag ang alikabok sa kanilang mga pantalon. Mamamayang Volkova, sinabi mo na marami kang oras para makipag-away sa akin. Ibinabalik ko ang mga dokumento sa sobre at isinara ang zipper. Pagkatapos ay tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang tanong ay, gaano karaming oras pa ang natitira sa iyong anak? Nanginginig ang mga labi ni Galina. Wala siyang masabi. Ang bakal ay nahulog mula sa kanyang mga kamay at gumulong sa tile ng may tunog ng metal. Binibigyan kita ng 2 pagpipilian. Itinaas ko ang 2 daliri. Una, kunin mo ang buong pangkat na ito at tahimik at mapayapang lisanin ang gusali at huwag nang magpapakita sa akin muli. Ang iyong anak ay magpapatuloy sa pagtatrabaho. Makukuha ang bawat sentimo ng kanyang suweldo kung magpapakabait siya. Pangalawa, ibinaba ko ang 1 daliri. Ipagpatuloy mo ang sirkong ito at pupunta tayo hanggang sa dulo. Ang mga ebidensyang hawak ko ay sapat na upang ang inyong pamilya ng 3 tao. Die. Oh, pasensya na. 4 na tao pala dahil buntis si Ksenia. Sapat na ito upang ang inyong pamilya ng 4 na tao ay ganap na masira sa lungsod na ito. Kukunin ang apartment. Kukunin ang kotse. Si Volkov ay tatanggalin sa trabaho dahil sa mabigat na paglabag. Ang mga account ay i-freeze. Sa pagkakaroon ng masamang record sa kanyang kasaysayan ng trabaho, hindi siya makakapasa sa pagsusuri ng anumang kumpanya, at ang iyong magiging apo ay hindi makakapunta sa anumang disenteng daycare. Karamihan sa kanila ay pinopondohan ng Morozov Group. Naglabas si Galina Ivanovna ng mahinang tunog, parang huni ng manok na pinilipit ang leeg. Aling landas ang pipiliin mo? Ibinaba ko ang aking kamay at pinagsalikop ang aking mga daliri. Ang lahat sa lobby ay natigilan. Ang mga empleyado sa mga balkonahe ay tila naging mga rebultong yelo. Nakatayo si Galina na hindi gumagalaw. Ang aking malaking katawan ay tila isang estatwa na handang gumuho. 3 beses niyang binuksan ang kanyang bibig. Gumagawa ng mga tunog na hindi maintindihan, ngunit hindi nakabuo ng kahit isang pangungusap. Tumingin siya sa kanyang mga kasama. Lahat kabilang ang kanyang kapatid na babae at pinsan ay umaatras na. Kami ay aalis. Ang kanyang boses ay garalgal at mahina. Humarap siya sa labasan, halos matisod. Ang 8 tao ay mabilis na nakalayo at may isa na unang lumabas sa pinto papunta sa kalye. Sandali, tawag ko. Huminto si Galina, hindi naglalakas loob na lumingon. Bayaran ninyo ang pinsala ayon sa presyo. 1 baso mula sa reception, 1 florera at ang tablet para sa pagpaparehistro ng mga bisita. Anton, pakikuwenta. Ang baso ay 5 sang, ang florera 5,000 at ang tablet ay sang. Sa kabuuan ay 6,300. Mabilis na sagot ni Anton nang hindi kumukurap. Narinig mo ba? Bulong ko sa likod ni Galina. $6,300. Ibayad ito sa accounting sa loob ng 3 araw. Kung hindi ito matanggap, asahan ninyo ang sulat mula sa mga abogado. Hindi siya sumagot. Itinulak niya ang pinto at lumabas. Tumama ang sikat ng araw sa kanyang mukha at napansin ko ang kislap ng mga luha sa aking mga mata. Magaspang niya itong pinunasan gamit ang kanyang manggas at, nang hindi lumilingon, tumakbo patungo sa kalsada. Sa napakalaking lobby, nagkaroon ng 5 segundong nakakamatay na katahimikan bago sumabog ang bulungan sa silid. Sa mga tingin ng mga empleyado ay makikita ang pagkabigla, takot, at hindi maitatagong paggalang. Humarap ako sa mga elevator. Sa sulok ng aking mata, napansin ko ang isang anyo na nakasiksik sa likod ng haligi, si Miguel. Nakatayo siya roon at nakita ang lahat mula simula hanggang dulo. Kusot ang kanyang suit at ang kanyang kurbata ay maluwag na nakasabit sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay pula, ngunit hindi dahil sa luha. Ito ay isang galit na nakakulong sa sulok na walang mahanap na labasan. Humakbang siya mula sa likod ng haligi at tumayo sa harap ko. Svetlana, ang aking boses ay parang gasgas ng papel de liha sa metal. Nakita mo ba kung ano ang ginawa mo sa aking ina? Nakita ko. Masaya ka na ba? Hindi pa gaano.
Nilagpasan ko siya nang hindi binabagalan ng aking lakad. Hindi ka pa humihingi ng tawad, ngunit hindi ako nagmamadali. Luluhod ka rin sa aking harapan. Pagkatapos ng ilang hakbang, huminto ako at lumingon. Ah, oo nga pala. Sinabi na ba sa iyo ni Xenia ang tungkol sa mga larawan? Sa tingin mo, gaano pa karaming larawan ang nasa telepono ko na hindi mo alam? Biglang nanginig ang mga balikat ni Miguel. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot at pumasok sa elevator. Sumara ang mga pinto, na iniwan ang taong ito na mag-isa, kasama ang mga natitira sa kanyang dignidad. Umakyat ang cabin. Tikhim ni Anton at nagulat. Svetlana Ivanovna, kakaulat lang ng mga auditor. 2 transaksyon mula sa 8 kahina-hinalang paglilipat ay natunton. Napunta ang mga ito sa iisang bank account sa ilalim ng pangalan ni Xenia. Ginamit ni Volkov ang inaprubahang badyet ng korporasyon sa ilalim ng dahilan ng labis na gastusin at inilipat ang pera sa card ng kanyang kasintahan. Kung iuulat ito sa pulisya, ang threshold para sa pagsasampa ng kasong kriminal sa ilalim ng artikulong malaking paglulustay o pangdarambong ay nagsisimula sa 250,000. Magkano ang halaga doon? Ang unang paglipat ay 1.5 milyon, ang pangalawa ay 1.2 milyon, sa kabuuan ay 2.7 milyon. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salaming panel ng elevator at dahan-dahang huminga ng malalim. Hayaan mong magtipo ng mga auditor ng matibay na ebidensya. Sa makalawa ng 10:00 ng umaga, makipag-ugnayan ka kay Captain Sokolov mula sa UBEP. Pagkaraan ng 3 araw, dumating ang isang mahalagang yugto. Sa mga araw na ito, pabalik-balik ako sa pagitan ng headquarters ng Morozov Group at ng Zvezda Media. Ang accounting ay mas madumi pa kaysa sa inaasahan ko. Sa loob ng 3 taon, may natagpo ang 37 kahina-hinalang transaksyon na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyon. Hindi lamang si Miguel ang kasangkot dito. Ang top at middle management, kabilang si Viktor Petrovich, ay kumapit sa kumpanya na parang pangkat ng mga daga. Noong Miyerkules ng 3:00 p.m., nakaupo ako sa opisina ng chairman at nagpipirma ng mga papeles. Pumasok si Anton nang hindi kumatok, na hindi niya kailanman ginagawa noon. Svetlana Ivanovna, ang aking boses ay tensyonado. 10 minuto ang nakakaraan, tumawag sa akin si Captain Sokolov mula sa UBEP. Ibinaba ko ang aking panulat. Sa mukha ng karaniwang kalmadong si Anton ay may nakitang hindi pangkaraniwang ekspresyon. Nakakunot ang noo at ang kanyang mga labi ay nakatikom. 2 oras ang nakakaraan, si Miguel Volkov mismo ang nagpunta sa UBEP na may dalang reklamo. Tungkol saan? Sinabi niya na may malawakang pagtagas ng sikreto ng kumpanya sa Zvezda Media. At ang pangunahing suspek ay ikaw mismo. Inilagay ni Anton ang telepono sa mesa. Sa screen ay may larawan ng isang police slip, isang opisyal na abiso mula sa pulisya, na ang nagrereklamo ay si Miguel Volkov. Ang oras ay 13:10. Ang dokumento ay tunay. Sinabi niya, malungkot na pagpapatuloy ni Anton, na nang maging CEO ka, ginamit mo ang iyong posisyon upang nakawin ang database ng kliyente at impormasyong pampinansyal at ipnasa ito sa mga kakumpetensya. Nagbigay siya ng 3 katibayan, isang screenshot ng isang email na naglalaman ng listahan ng mga kliyente na ipinadala mo sa isang panlabas na email, isang larawan ng iyong lihim na pakikipagkita sa isang kliyente ng kakumpetensya, at isang larawan mula sa security camera kung saan tila kumokopya ka ng data mula sa server sa labas ng oras ng trabaho. At idinagdag niya na ibibigay niya sa investigasyon ang buong ebidensya sa sandaling magsimula ang kaso. Sumandal ako sa aking silya at nanatiling tahimik sa loob ng 10 segundo. Ibig sabihin, nagpasya siyang gumamit ng prinsipyo na, sinira mo ako, sisirain din kita. Kinuha ko ang tasa ng malamig na tsaa at sumipsip. Walang utak, ngunit may sapat na lakas ng loob. Ang magdala ng mga peking ebidensya sa UBEP, tila wala na siyang ibang pagpipilian. Ang asong na corner ay tatalon sa pader nang hindi man lang tinitingnan kung ano ang nasa likod nito. Ngunot ang mga ebidensyang ito. Ang asong na corner ay tatalon sa pader nang hindi man lang. Nag-atubili. Si Anton. Peke, putol ko. Hindi kailanman ako nagpadala ng mga dokumento sa mga kahina-hinalang email sa aking buhay. Hindi ko kailangan iyon. Pagmamay-ari ko ang kumpanyang ito ng 100%, bakit ko nanakawan ang aking sarili? Ngunit dahil natanggap na ang reklamo, magsisimula ng imbestigasyon ang UBEP.
Narinig ang kumatok sa pinto. Pumasok ang sekretarya. Nanginginig ang boses. Svetlana Ivanovna, may 2 pulis sa ibaba. Gusto kanilang makita mula sa Economic Security Division. Tumayo ako. Inayos ang kuwelyo ng aking blazer. Sinuri ang aking mga cufflinks. Pagkatapos ay binuksan ang drawer ng aking mesa at tiningnan ang isang maliit na flash drive. 3 araw na ang nakakaraan. Hiniling ko kay Anton na i-download ang buong archive mula sa mga security camera, kabilang ang opisina ni Volkov at lahat ng kanyang ginawa sa computer. Paukyatin mo sila, sabi ko, habang hawak ang plastic ng flash drive sa aking palad. Pagkalipas ng 10 minuto, 2 lalaking nakasibilyan ang pumasok sa meeting room sa ika-39 na palapag. Ang nakatatanda ay si Captain Sokolov, mga 40 taong gulang, may maikling gupit ng buhok at kalmadong tingin. Kasunod niya ang isang batang si Lieutenant Popov na may dalang briefcase. Magandang araw, Svetlana Ivanovna. Ako si Captain Sokolov. Ito naman ang aking kasamahan, si Lieutenant Popov. Si Sokolov ay magalang, ngunit tumingin sa akin ng mas matagal kaysa sa karaniwan. May natanggap kaming reklamo. Kailangan naming linawin ang ilang bagay. Maupo kayo. Ipinagtimpla sila ni Anton ng tsaa. Hindi uminom ang kapitan. Kinuha niya ang mga papel mula sa briefcase. Ito ang 3 dokumento mula kay Ginoong Volkov at 12 puntos ng mga paratang. Svetlana Ivanovna, tungkulin ko na babalaan ka tungkol sa iyong mga karapatan. Kapitan, inilagay ko ang aking mga kamay sa mesa. Alam ko ang mga pamamaraan. Magtipid tayo sa oras. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. At magtatalaga rin ako ng grupo ng mga abogado. Ngunit maaari nating padaliin ang gawain ngayon din. Itinulak ko ang flash drive sa mesa patungo sa kanya. Ano ito? May nakaligtaang isang detalye si Volkov. Ang security camera system ng Morozov Group na sumasakop sa bawat sulok ay inilagay pa noong panahon ng aking lolo. Ang mga server ay nagtatago ng mga tala sa loob ng 30 araw. Kailan eksaktong natuklasan ni Volkov ang pagtagas? Tiningnan ni Sokolov ang mga papel. 6 na araw na ang nakakaraan, noong Biyernes bandang 4:00 p.m. Noong nakaraang Biyernes ng 4:00 p.m., tinapik ko ang aking daliri sa mesa. Nasa rito ako, sa ika-39 na palapag, nagpapadaloy ng isang video conference, mayroon kaming electronic log, at mayroon ding 5 saksing buhay na mga top manager. Wala ako sa gusali ng Zvezda Media. At tungkol naman sa lihim na pakikipagkita sa isang kliyente, Anton, ibinigay ni Anton kay Sokolov ang isang printout. Ito ang timetable ng aking araw. Mula 9:00 hanggang 12:00, mga pulong. 1:50 p.m., inspeksyon. 3:57 p.m., teleconference sa pamunuan. 5:00 p.m., pagpirma ng mga dokumento ng trust. Walang anumang personal na pakikipagtagpo. Kinuha ni Lieutenant Popov ang larawan ng papel. At isa pa, lumapit ako sa malaking screen sa dingding at pinindot ang button sa remote control. Sa reklamo ni Volkov, mayroong isang ebidensya. Isang screenshot ng database ng kliyente. Tiningnan ko ito at tila pamilyar ito sa akin. Sa screen ay lumitaw ang video mula sa camera sa loob ng opisina ni Volkov. Sa sulok ng screen ay ipinapakita ang replika ng kanyang computer monitor. Ito ang tala noong 6 na araw na ang nakakaraan. Biyernes, 4:00 p.m. Binubuksan niya ang Excel file. Ito ay file mula sa kanyang personal na computer. At ngayon, tingnan ninyo kung saang address niya ipinadala ang file na ito. Lumapit si Anton sa screen at itinuro ang email ng tatanggap. Kung susuriin ninyo ang address na ito, Kapitan, malalaman ninyo na nakakabit ito sa pekeng account ni Ksenia, ang kasalukuyang kinakasama ni Volkov. Isang 10 segundong katahimikan ang bumalot sa meeting room. Huminga ng malalim si Sokolov, maingat na tinipon ang mga papel, at tiningnan ako sa ibang paraan. Sa halip na pag-iingat, nakita ang hindi maitatagong paggalang sa kanyang mga mata. Svetlana Ivanovna, hindi mapapasubalian ang mga ebidensya. Kung kumpirmahin ng pagsusuri ang pagiging totoo ng video, magbabago ng husto ang katayuan ng reklamong ito. Ito ay kaso ng paninirang puri at maling akusasyon. Aayusin namin ang lahat. Kung kailangan pa ng impormasyon, makikipag-ugnayan kami sa iyo. Nakipagkamay siya sa akin at lumabas na sila. Bumalik si Anton sa opisina. Salamat sa Diyos na itabi mo ang mga video. Inilagay ko ang flash drive sa aking bag. Anton,
Palaging sinasabi ng aking ina, huwag mong asahan na magkakaroon ng konsensya ang mga masasamang tao. Palaging magtabi ng alas sa iyong manggas. Habang nasa elevator, tumunog ang telepono. Mensahe mula sa hindi kilalang numero. Svetlana Ivanovna, ako si Lydia mula sa accounting. Inayos na ni Volkov ang lahat ng kanyang mga gamit kanina tanghalian. Sinasabi niya sa telepono sa isang tao na kung magkakaroon ng kaso ay katapusan na niya. Mag-ingat ka. Sumagot ako. Salamat. Bantayan mo siya. Nang bumaba ako sa unang palapag, unti-unting dumidilim ang lungsod. Ang langit ay napuno ng pulang dapit hapon, na tila may nagbuhos ng strawberry jam. Habang naghihintay kami ng kotse, may tumawag kay Anton. Lumungkot ang kanyang mukha. Svetlana Ivanovna, si Deputy Director Viktor Petrovich ay sumuko lang sa pulisya. Inamin niya ang pakikipagsabwatan kay Volkov at ang paglustay ng marketing budget na nagkakahalaga ng 5.5 milyon at sinabing nagdala siya ng mga pahayag na may personal na lagda ni Volkov upang ibigay sa investigasyon. Naramdaman niya kung saan papunta ang hangin. Ngumiti ako. Nagpa siya siyang tumalon mula sa barko bago ito lumubog. Isinusuko niya ang kanyang kasabwat upang mapababa ang kanyang parusa. Ihahanda ko ba ang mga papeles para sa kanyang kaso? Hindi. Gawin ang lahat ayon sa pamamaraan. Sumakay ako sa kotse. Tawagan mo ang pinuno ng legal department na pumunta sa aking hotel. Ang pinuno ng legal department na si Roman Romanovich, isang abogadong hindi masyadong masalita na may 12 taong karanasan sa kumpanya, ay dumating ng 9:00 p.m. Nagdala siya ng isang malaking maleta na puno ng mga printout ng mga kontrata. Habang nakasuot ng puting guwantes, inilatag niya ang mga dokumento sa aking harapan. 42 dokumento na may lagda ni Volkov. 3 sa mga ito ay matibay na ebidensya na alam niya ang pamamaraan ng paggalaw ng pera. Ang lagda sa peking ulat ng paglilipat ng database ng kliyente ay sa kanya mismo. Inilipat niya ang pera sa account ni Ksenia na inilalarawan ito bilang mga serbisyo mula sa isang panlabas na marketing contractor na hindi naman talaga umiiral. 8 tseke, mula 200,000 hanggang 1.2 million. Lumaki ang kanyang gana habang kumakain, tulad ng isang daga sa bodega. Sapat na ibig sabihin ba nito para sa kaso? Tanong ko. Tinanggal ni Roman ang kanyang mga guwantes. Kaso para sa malawakang paglustay sa malaking halaga. Dagdag pa ang maling akusasyon at ang testimonya ni Viktor Petrovich. Ang parusa ay mula 3 hanggang 5 taon. 3 taon. Eksaktong haba ng aking kasal. Bukas ng umaga, ibigay mo ito kay Sokolov ng personal. Utos ko. Noong gabing iyon, tumunog ang telepono. Mensahe mula kay Anton. Svetlana Ivanovna. Ang ilaw sa opisina ni Volkov ay namatay na. Gumana ang mga motion sensor. Hindi ako sumagot, nawala ang ilaw. Ang huling bakas ni Volkov sa kumpanya ay tuluyang nilamon ng kadiliman. Sa madaling araw, nagising ako sa isang tawag. Hindi nakatala ang numero. Pinindot ko ang answer button at binuksan ang recording. Sveta. Ang boses ni Miguel ay narinig sa speaker na nagiging histeriko. Sa background ay narinig ang ingay ng mga sasakyan at anunsyo sa istasyon ng tren. Masaya ka na ba? Isinuko ako ni Viktor Petrovich. Inilabas niya ang lahat ng paglilipat. Alam mong gagawin niya iyon at hinintay mo ito. Sumandal ako sa aking unan at sumipsip ng tubig. Tumawag ka lang ba para rito? Nangako ka. Sabi mo kung hindi ako lalaban, mananatili ako sa kumpanya. Nagsinungaling ka sa akin. Ang kanyang boses ay naging tili. Hindi ako nagsinungaling. Sabi ko kung magpapakabait ka at nang magpunta ka sa pulisya para magreklamo laban sa akin, nag-isip ka ba gamit ang iyong utak? Isang malalim na paghinga ang narinig sa kabilang linya. Gusto ko lang. At bumaba ang kanyang boses sa bulong. Kinailangan ko pang lakasan ang volume. Gusto ko lang ipakita na hindi ako dapat paglaruan. Hindi ko gustong ikulong ka. Nasasaktan lang ako. Bakit ikaw, ang babaeng itinapon ko, ay nabubuhay ng mas mabuti kaysa sa akin? Bakit ikaw ang nakaupo sa silya ng direktor? Lugar ko iyon. 5 taon akong nagtrabaho roon. Ipinangako sa akin ang promosyon, tapos dumating ka, at gumuho ang lahat. Paano ko iyon matitiis? Pinanood ko ang ginintuang sinag ng araw na gumagapang sa salamin ng mga skyscraper. Miguel, alam mo ba kung ano ang problema mo? Sinasabi mo sa iyong sarili na biktima ka. Nahihiya ka noon na ang asawa mo ay walang mataas na edukasyon. Masakit sa iyo na 5 taon kang naging deputy.
At nang ang dating asawa mo ay nasa itaas na, nagpasya ka na hindi patas ang mundo. Inilagay ko ang baso sa bedside table ng may tunog. Ngunit, nakalimutan mo na ang lahat ng iyong tagumpay ay itinayo sa aking mga buto. Tumahimik ka. Sumigaw siya ng napakalakas. Kaya nanginig ang speaker. Nakaupo ka sa trilyon ng iyong lolo at tinuturuan mo ako sa buhay. Mayaman. Natawa ako ng mahina ngunit napakalamig na tawa. Oo, mayroon akong lolo. Ngunit 3 taon na ang nakakaraan, nang wala ka pang kahit ano. Sino ang nagpakain sa iyo gamit ang sarili niyang ipon? Kanino galing ang pera na ginamit para sa paunang bayad ng iyong BMW? Sino ang nag-aayos ng iyong presentasyon para sa promosyon tuwing gabi? Ako ang nagtanim ng buto at nagdidilig dito. At nang lumaki ka ng kaunti, nagpasya ka na bunutin ako. Gaano ka katagal makakatayo kung walang ugat? Naging tahimik ang kabilang linya. At pagkalipas ng 15 segundo, ay narinig ang pigil na pag-iyak. Umiiyak si Miguel? Tinatakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Svetochka, pakiusap, nanginginig ang kanyang boses. Tinawagan lang ako mula sa UBEP, pinatatawag ako para sa interogasyon. Alam ko ang hawak nila. Sveta, bawiin mo ang reklamo. Gagawin ko ang lahat. Luluhod ako sa harap ng buong kumpanya. Aalis ako ng walang kahit isang sentimo. Aalis ako sa lungsod. At hindi na babalik. Pakiusap, alang-alang sa 3 taon ng ating kasal. Alang-alang sa 3 taon ng ating kasal. Napakagandang kabalintunaan. Inilayo ko ang telepono sa aking tainga. Miguel, ang aking boses ay kalmado tulad ng ibabaw ng lawa na walang hangin. Naaalala mo ba noong unang beses mo akong sinaktan? Nalasing ka. Umuwi ka sa bahay. Sinabi ko na naubusan tayo ng bigas at nakiusap ako na bumili ka ng mas maaga bukas. Inihagis mo ang mesa, na binasag ang mga pinggan. Habang pinupulot ko ang mga piraso, tinapakan mo ang kamay ko gamit ang iyong sapatos. Bumaon ang salamin sa aking palad. At pumatak ang dugo sa sahig. Yumuko ka at may sinabi kang isang pangungusap. Naaalala mo ba? Nanahimik siya. Sinabi mo, walang magliligtas sa iyo, Sveta. Hindi ka makakatakas sa akin. Ang maririnig lamang sa kabilang linya ay mga pigil na hikbi. Nanahimik ako noon. Dahil akala ko talaga ay hindi ako mabubuhay nang wala ka. Ngunit ngayon ay nagbago na ang lahat. Nabuhay ako at nabubuhay ng mas mabuti kaysa noon. Ang iyong mga pagmamakaawa at pagluhod ay hindi ko kailangan. Luluhod ka sa korte, sa silya ng nasasakdal. Ibinaba ko ang tawag, nahulog ang telepono sa kama. Ang mga peklat mula sa mga lumang sugat ay hindi nawala, ngunit hindi na sumasakit. Pagkalipas ng 3 araw, sa conference room ng Zvezda Media, ay wala nang mapagsidlan ng mga tao. May mga nakatayo pa maging sa pasilyo. Nakatayo ako sa dulo ng mesa. Sa aking harapan ay may folder ng mga utos. Mga Ginoo, umalingaw-ngaw ang aking boses. 3 balita. Una, si Miguel Volkov ay pinaghihinalaan sa pagnanakaw at maling akusasyon. Isang kasong kriminal ang formal ng isinampa. Tinatapos ng kumpanya ang kanyang kontrata ngayon din. Sa silid ay narinig ang mga palakpakan na naging malakas na hiyawan. Ang departamento ng marketing ang pumalakpak ng pinakamalakas. Pangalawa, si Viktor Petrovich ay tinanggal sa trabaho at ibinigay sa pulisya dahil sa pakikipagsabuatan. Pangatlo, ang posisyon ng head ng marketing ay bakante na ngayon. Pipiliin natin mula sa 3 kasalukuyang pinuno. Isang pamantayan lamang. Kita. Ang probationary period ay 3 buwan. Kung sino ang magpapakita ng pinakamagandang numero, siya ang uupo sa silyang ito. Sumabog ang silid sa tuwa. Sa mga mukha ng mga tao, ang takot ay napalitan ng nag-aalab na sigla. Pagkatapos ng pulong, pumasok ako sa dating opisina ni Miguel. Tinanggal na ang plaka sa pinto. May nakasabit na papel. Bakanteng opisina. Ang kanyang mga gamit ay tinipon ng tagalinis sa mga kahon at dinala sa harap ng pinto ng corporate apartment kung saan sila ay malapit ng palayasin. Wala na ang tropeo, wala na ang picture frame, tanging blankong mesa at bintana na lamang ang naiwan. Lumapit ako sa bintana, pinaliko ang mga blind, at napuno ng sikat ng araw ang silid. Lumapit si Anton na may dalang sobre. Ipinapabigay po ng abogado. Binuksan ko ito. Mayroong isang lumang naninilaw na larawan sa loob. Isang maliit na batang babae na may tirintas na bumubuo ng kastilyong buhangin sa dalampasigan. May buhangin sa kanyang mukha at may nakangiting walang ngipin.
Ako iyon. At may isang sulat na isinulat gamit ang sulat kamay ng aking lolo. Nang ikaw ay 19 taong gulang pa lamang, akala ko ay nawala na kita. Ngunit hindi ko inaasahan na kaya mong itayong muli ang sarili mong kastilyo. Tumunog ang telepono. Mensahe mula sa isang producer mula sa Central Partnership Film Company. Svetlana Ivanovna, nais naming pag-usapan ang tungkol sa pagsasapelikula ng proyekto. Sinundan ito ng isa pang mensahe mula sa isa pang subsidiary company. Ang quarterly profit ay lumago ng 20%. Inilagay ko ang larawan ng aking lolo sa panloob na bulsa. At binuksan ang bintana. Ang hangin ng Setyembre ay pumasok sa opisina. Malamig. May amoy ng usok at taglagas. 20 araw pagkatapos ng diborsyo. Hawak ko ang bilyon-bilyon, 42 kumpanya, at 13,000 empleyado. Samantala, si Miguel ay kasalukuyang nakaupo sa isang cell sa detention center. Inaalala ang nakaraang 3 taon. Ang katapusan ng aming kwento ay naitakda na sa sandaling inilagay ko ang aking lagda sa kasunduan sa diborsyo. Tingnan kung paano siya nagtatayo ng isang mataas na kastilyo. At tingnan kung paano ito guguho. Ngunit ang pagtatayo ng aking sariling lungsod ay nagsisimula pa lamang. Tinangay ng hangin ang mga pahina ng resume ng mga bagong kandidato mula sa mesa. Pinulot ko ang una. Ang ingay ng lungsod, mga busina ng sasakyan, at mga boses ng tao ay nagsama-sama sa isang malakas na agos ng buhay. Ang aking ilog ay nagsisimula sa araw na ito.